interview position natin. Tama? And, nung pinakita sa akin ito ng ate ko, sabi ko, possible, pero baka scam. Kasi pinakitaan na ako ng ganito eh. Sabi ko naman, this is you. O yan. Tapos, kuha ka ng dalawa. Ito yung kaibigan mo, ito yung classmate mo. Tapos, meron ka dyan. That time pa to. Meron ka 2,400. Kung meron ka na meron ka 500, meron ka 500, yun yung that time. Sino nakaabot ito? Sino nakakalam ito dati? Ako lang ba talaga? Matanda dito? Ganyan dati sistema na royal. 3,900. Actually, 3,400 na pwede mong kitain. Kaya magkano na ngayon? Yung mo dito, 1,610, 1,610, bawasan mo lang ito na 800, 2,100, meron ka ng 5,320. Mas mataas na ngayon. Actually, mga mag-refer ng malam eh. Ang laki na yan eh. Tama. That time, nung pinakita sa akin ito, sabi ko, paano mo gagawin ito? Kukuha ako nito, pagkalit ng kaibigan ko kasi siguro meron ako kukuha, pero paano gagawin? Nakakamahiya ito. Tsaka nakakahiya kasi ito kasi paano pinasok ng kapatid ko. Sabi ko sa ate ko, ate, sigurado ko papapasukin mo ito. Naglabas siya ng 100,000. Bumisar itong packages, wala nang magawa. Bit-bit namin pa-uwi. Pero nung pa-uwi na kami, napakita kami ng RDP, tapos binalik pa ako ng mga milyonaryo doon. Actually, nung kailangan ko sa mga milyonaryo doon, tulala lang ako eh. Hindi ko sila pinapakinggan halos kasi nagtatalo sa isipan ko, networking to. May trabaho ako, supervisor. Nagtatalo doon. May lumapit lang sa akin na 16 years old. Sir, ikaw nagtatrabaho, malamang sahod ko ganito, around 15,000. Hindi ko masabi na 11,000, 700,000, sahod ko ito eh. Hindi ko masabi na gano'n. Alam niyo yun, nung pinakita ko naman 16 years old na, sir, ikaw nagtatrabaho, monthly mo ganito. Pero ako, sir, nag-aaral pa ako. Wala pa akong trabaho, pero 50,000 isang linggo. Gusto ko bako ba yung bata nila? Oo! Eh kasi, kasama na namin na bata. Nag-aaral, 50,000 eh, ay, di ba? Sakit ang puso nun? Yung hindi kong gano'n? Kasi, hindi naman ako hindi naman ako yung parang sobrang laki-laki na sahod eh. Pero mataas ang ego ko nun. Supervisor, kaharap ko yung mga manager, mismo may-ari, nakakausap ko, nakakausap ang bata. Kasi sabihin ko sa akin, ano siya naman nag-aaral ako, minita sa COVID eh. Wala ba, samantalang ako, papasok ako ng gigising ako ng 3:30, alis ako ng mga 4:45, dapat nandun ako ng 6 o'clock, tapos uuwi ako ng mga 9 or 10 ng gabi, tapos ang magkano lang kikitain ko per dati pa per week ako eh. Kumikita lang ako ng 2,300 to 2,600, maximum na yun, per week. Ikaw 50 mil, grabe naman kung baka ito. Alam niyo, doon ko naman na-realize na itong bata kasi, although bata ito, kung ginagawa yung negosyo. Ako matanda, ang ginagawa ko may pagkakaiba. Tapos ang sabi niya, habang nag-aaral ako, kumikita ako. Ang sabi ko naman, araw-araw nagtatrabaho ako para kumita. Lamang siya. Tama naman. Ganun kami yung na-realize. Kaya pag uwi namin, wala. Alas 9 na kami ng gabi na pauwi. Pero alas 5 madaling araw, mulat pa rin ng mata ko. Hindi ako makatulog. Nung gabi, binuksan ko yung laptop ng kapatid ko, naglaro ako ng games, kasi gusto ko matulog eh. Hindi ako makatulog kasi nagpapasok ng pangalan ng mga kakilala ko, si ganito. Pero dalawa lang daw eh, magiging million eh. Ano yung gano'n? Yung parang ginugulo ka ng utak ko, pwede ba yun? Kung yung bata si 50,000, alam niyo no? Yung mga matatanda sa akin doon, kasi meron pinakilala sa akin engineer, may pinakilala sa akin doktor, may pinakilala sa akin mga, mga kasil ko. Parang tingin lang sa kanila, pinakilala ko lang, ito, bigyan ako ng 80,000, early, bigyan ako. Parang baliwala lang sa akin, kasi matanda kami. Kasi doktor ko kasi engineer ka eh. Alam niyo naman? Pero pakitala ko ng bata na talagang 50,000, doon nagulabog talaga ang mundo ko. As in, hindi ako makatulog. Naglaro ako ng 9:30 ng RPG games, hanggang na siguro madaling araw, sabi ko, hindi ako makatulog. Yung pinipilit ko yung mata ko, binumulat niya ako siya.
gano'n, parang sira ulo. Gano'n ka lang gano'n. Tapos tatayo ka, ito ng tubig, higa mo ulit. Okay, kahit ang balik-balikan mo. Kahit ang posisyon talagang, sabi ko, ano ba ito nararamdaman ko ito? Ano kaya ito? Totoo kaya na ito? Possible ba yun? Tama. Naramdaman niya rin ba yun? Sino nararamdaman gano'n? Yung gusto mong umihi, pero iba lumabas. Pero ayun na, kasi so excited ka eh. Parang, ang kulang na lang, yung matamis mo, oo, parang pisahan. Tama. Yes. Now, yung sabi ko sa ate ko, wala na akong choice eh. Ako yung una niyan sinama, pero ako una nag-painting, yung nanay ko. Oh, see? Now, yung nanay ko is part of the executive circle na. Mga G, hindi ko akalain ng real pala makakapagbabago na aming buhay. Hindi, no? Eto ba hindi? Nung sumama ang nanay ko nag-painting, sabi ng kapatid kong bunso, tara ko yan, sali na rin tayo. Nagdadalawang isipan na kayo. Nagdadalawang isipan. Kaso nga na, pinagtutulungan na ako, bili na. Nung pagkabili ko, sabi ko, sige nga, susubukan ko yung 50,000 na yun. Tama. Kasi pinasok ko na eh. Pero may kulang. Ano yung kulang nyo? Goal setting. Tama. Nung pinakita niya sa akin yung 50,000, hindi ko tinanong yung bata, paano niya nagawa? Ay nakita ko lang yung 50,000. Pero hindi ko tinanong kung paano niya nagawa. Tama? Now, sabi sa akin, bukod ba naman yung 10,000 dagdag per month? Yes, nakuha ko 10,000, hindi ka per month eh. Nangyari na sa akin, per month eh. Kasi nung pagkabili ko ng package, ginamit niya yung produkto, may nagtanong sa akin, kasi parang may nagbago daw sa akin, kahit wala pa naman. Hanggang mga ganun, magpuputok eh. Sabi ko, gumagamit ako ng gluta. Ay, gumagamit ka ng gluta. Pakaramdam ko, na-insulto ako. Kasi, ang gumagamit ng gluta ay, babae. Pakaramdam ko na-insulto ako kasi pakaramdam ko, tingin na sa akin, bakla. Ano yung gano'n? Kaya pala may parang something sa'yo. Sinabi ko sa good news, bulit sila tingkatang package, nakakatawa, yung first 10,000 ko na hit ko. Hindi pa ako marunong magbenta niyan. Nahihiya pa ako niyan. Pinakita ko lang yung gluta. Ibig sabihin, produkto pala na ako kapag na. Yes. Diba? Nung ginagawa ko na yung negosyo, doon yung point na ang hirap pala. Sino hirapan dito? Mahirap pala. Bakit? Ito ang importance ng goal setting. Okay, ready na kayo? Yes! Napigil mo namin tabi mo, sino ready na ka? Okay. Sabi ko, bakit ganon? Uunahin ko yung first 10,000 ko. Tapos, bakit? Nahihirapan akong gawin na siya. Ba't hindi ko magawa yung ginagawa ng bata na nakikinig ako pupunta rito? Pagdating ng Thursday, meron siya 20, 30, 50, 60, ano nga ganon? Bakit ako? Parang hirap na hirap. Tama. Kasi, nung bago tayo, or nung bago ako, ang gusto ko agad, dahil ka agad yun. Tama. Pero may kulang. Mag-concept. Now, taas ang kamay mo dito ng less than 8 months. Less than na siya. Ma'am, kailan yung months na? Mga, ito, mga 10 years naman. Siguro sa 10 years. Okay. May bago mo ba rito? Hindi ka member? Ano eh? Member na kayo. Kasi talagang hinintay na lang yung Sir, di ba ilan ba na kayo, sir? Ilan ba na kayo? Member na po? 3 years na po. 3 years. Okay. So, ano na kayo, sir? Achiever Circle, Executive Circle, Executive plus. Executive na? Okay. Pero ako pala po natin, sir. Okay. Si ma'am. Bago lang. Invite? Hindi pa yan. Di ba yun naman? Sa headquarters natin. Event sa headquarters tapos manawag natin. Okay. Maging live pala usapan natin. Sa regular na. Ma'am, bakit kayo bumalik? Gusto mo lang. Para may birthday. May nagsabi mo ba may sasayaw dito mamaya? Bakit? Tingnan ba? Bakit sa gusto? Ano yung gusto nila? Hindi kayo gusto ko. Yung gusto nila. Kasi meron kayo nakita kayo dito. Tama. May na-feel kayo dito. Ano na-feel nyo rito? Gaganda na kayo? Yes! Yayaman na? Tama. Okay. Sige. Now,
Very important ang goal setting dahil paano ka kikilos kung di mo alam yung tinatawa mo? Hindi ito pera-pera lang. Dapat may plano. Tama. Now, saan mo na natin yun? Mapaliw-paliw ito eh. Okay? Imagine, kung nag-start ka ngayon, normally, ang thinking mo, kumita ka kaagad ng magkano? Sa mga bago, magkano gusto mo kita kaagad? Nung pag-ano yun, parang ano yung inaasang makuha within this first month, second month, at least 10? Iba pa, yung mga less than 8 months, yung bago pa lang, magkano? 15? Okay? Tama, no? Kung may natin text bago eh. Ang dalawa yung, ito yung stage na, yung ganitong presyo, ang tawag dito, subok-subok stage. Kung makuha ko, masaya, kukulit ko. Pag hindi ko nakuha, teka muna. Teka lang muna. Ganyan yan eh. No? Now, ang nangyayari sa atin, nagsisend tayo ng ganito. Kaya tinawag natin goal setting, iset mo yung goals mo. Tama? Now, itong 10 to 15,000, normally, ang trabaho pa natin dito, bara-bara pa. Tama? At kung mga tipong invite ka ng walang plano-plano, yung talagang magpe-present ka, ganun yung talagang hindi, totally hindi pinatulungan. Tapos, napapine-tune na lang siya during those rejection. Tama. Now, gano'n importante ang training? Kaya importante ang training? Sobrang importante kasi kami, o yung mga ibang sasalita dito, tinutulong nila mga experiences nila. Tama. Yung mga experiences na yun, doon yung kukunin yung pwede mga point na pwede nyo gamitin o pwede nyo gawin o huwag nyo nang daanan pa. Halimbawa, meron ka rito mga trials or troubles. Yun yung mga point din kasi na pagdadaanan nyo na pwede nyo naman iwasan. Tama? Or, kung hindi talaga may iwasan, at least alam nyo, meron katulad nyo, pinagdaanan din yun. No? So, okay. 10K, 15K, sa umpisa, yan talaga ang gusto at the long run, gusto mo makuha ito. Tama. Now, ano pa gusto makuha? Ito. Tama? Ano pa? House and lot. Ano pa? Savings. Ano pa? Travel. Ano pa? Good education. Ano pa? Other businesses. Diba? Mga ganyan yan eh. Ano pa? Gadget. Ano pa? Ang dami. Pero papansin natin lahat to, it requires big money. Tama. Yes. May mura bang sasakyan? Kahit na second hand, seat, pero mabibili, 50 big. Yung pagsakay mo ngayon, bagsak ulit. Gano'n. Yung hindi pa maandar, sira na agad. Gano'n. Meron bang murang good education ngayon? Meron ba? Actually, no, yung anak ko, 23,000 yung kanyang tuition. Mura pa yun sa iba kasi ang anak ko is 5 years old, nag-aaral pa lang siya ng kinder, 23,000. 24,000. Meron ba nag-aaral dito ng public ang kanyang mga anak? Magkano ang kanyang tuition ba siya? Wala. Bakit hindi niya ipasok sa magandang eskwelahan? Tuition. Kasi walang pera. Kulang pera. Baka wala na kami kainin. Tama. Okay? Now, yung 1 million ba malaki maliit? Sino nakahawak dito ng 1 million para sa kamay? Meron ba? 1 peso. Araw-araw rin. Gano'n yan. 1 peso. Maglakad ka na sa dami. Mapupunan ka na eh. No? Eh yung house and lot. Tama? Yung travel, gadget, yung other businesses. So, ibig sabihin yan, it requires a lot of money and your first target mo is 10K. Okay? And 15K. Now, dito pala sa target na to, minsan nangyayari yung tinatawag nating mahirap pala. Tapos na frustrate ka sa mga gusto mo. Diba? Sabi sa inyo ng sponsor mo, gawa ka ng dream board. Gusto
isulat mo yung mga gusto mo. Yung mga picture ng kotse, bahay na ito dyan. Tapos ito target mo. Pag ito hindi mo nakuha, pag tinignan mo yung dream board mo, ang mahal ko. Ang hinutumit. Tama. Ano ang dapat natin unang gawin para ito mali? Normally kasi, napipicture na agad natin money, expenses, yung value. Tama. Pag napipicture natin yung money, expenses, value, ang tumatatak agad sa atin, mahirap. Bakit? Hindi ka pa kasali magkaroon ng ganun eh. Tama. Meron kasi hindi kasali na agad umawag ng malaking pera, or kumita mo na ng malaking pera, or magkaroon mo na ng malaking pera. Meron ba? Meron ba ako sa dito? Meron ba? Wala, di ba? So, normally, etong mga stages na to, nahihirapan na tayo pag naisip natin yan. Lalo na kung ito pala yung makakuha. Sabi ng apply yung pa nga eh. Ang gagawin mo lang, mag-invite, yun lang, mag-invite sa umpisa. Dahil kami naman yung represent, gano'n. Eh, mag-invite ka lang pinakamahirap. Tama. Okay. Ay, po, pakisali na lang po natin mga phone natin para naman nare-resume tayo. Now, tingnan nyo, no? Ano ang dapat mong tingnan? Huwag mong tingnan dito, magkano ang kikitain mo. Okay? Dahil ito, para mahimo to, yung big money nito, ang una mong gagawin, hindi magkano kikitain ko pag hindi. Tama. Pag nakikita mo yung mga sitwasyon na parang mahirap at sa tingin mo hindi mo kaya gawin, hindi mo talaga siya gagawin. Dapat piniprepare na natin ito. Tama. Parang sa panliligaw lang yan. Alam ko, maganda yung liligawan ko, alam ko, marami ang kalaman dyan. Tama. Pag hindi naka-prepare ito, ipabubayan mo na sa ibang nabubuhay niya. Tama. Kasi pakaramdam ko, tatalon naman eh. Kung ang tingin ko sa sarili ko, mas pungi pa yung mga nagtawag doon. Karibal. Tama. Minsan hindi ka sa sarili ko eh. Bakit doon yung mas pungi pa yata sila? Tama? Kasi nakikita mo, yung physical, nakalayo na, ako, ganito yung itsura ko, bakit sila, mas mapupunti pa. Ako sa ganda na naman damit, wala na. Minsan yung nakikita mo pala, hindi ko pala yung gusto nun. Dahil sa nakikita mong walang kalabang-laban sa mga karibal mo, tumigil ka na. So, ibig sabihin, importante yung mental state mo dun sa gusto mo, dun sa goal mo. And kung ito yung goal mo, dapat very clear sa'yo na ito talaga gusto mo makuha. Secondly, yung emotional state mo, dito na pinaprocess yung pag dumating ka na sa mga times na meron ka ng trouble. Doon yung hardship, nandiyan yung mga failures, like tingin mo failures, yung sinabihan pala yung kaibigan mo, friend, meron ka magandang negosyo, yung friend, scam yan! Scam ito. Sabi mo 15,000, yun, na-hurt ka. Pag hindi mo kaya kontrolin yung mga ganong feelings, at yung nandiyan ka pa sa sinabihan ka ng apply mo na, tara may meeting tayo. Meeting? Alas 12 ng gabi, meeting? Mga ganon, may reklamo ka pang ganon. Ang nangyayari kasi, binablock mo yung opportunity na pwede may mabago sa'yo. Yung emotional level, ito yung pinakamabigat, ayusin. Kasi yung mental state, makinig ka lang. Halimbawa ito, makinig ka lang ng magaganda, or let's say, ng mga power na mga trainings, audiobooks, kung basta ka tayo, audiobooks, mga audiobooks, tapos yung mga binabasa, ang nangyayari, ang bilis mo ma-power dito. Pero ito, ang hirap i-power. Lalo na kung may kaawin ka, ang kaawin mo ay kasama mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, best friend mo. Pag hinindihan ka ng mga yan, ang nangyayari, pakiramdam mo, napakabigat. Nagsaself-pity, ang imo, ang arte. Tama. Dumating talaga sa point. Bakit? Bakit ba sabi mo maganda rin? Unang-una, yung mga kilala mo for sure, hindi lahat may kotse. Tama. O lahat, walang kotse. May mga kotse, wala. Parang kailangan mo ng bilis yan, lita-lita lang. Hindi. Kung may mga kotse man yun, kung galing man yun sa trabaho nila, itong business, yun yung sinasabi ko na, yung iba nagkaroon ng kotse, pero kailangan pa rin yung pagtrabahuan ng gusto para ipabayaran yung kotse nila. Unlike sa real, pag ito na-build mo, yung negosyo mo sa real ang magbabayad dun sa kotse mo. Na hindi mo na kailangan pagtrabahuan pa. Tama. Now,
Kotse, okay? Gusto mo kotse ba? Anong kotse? Gusto ko kotse, pero alam mo sir, alam mo ba, pag nag-concept ka, dapat alam mo lang agad. Anong kotse? Gusto ko ng kotse. Gusto ko ng Ford Everest. Kulay blue. Automatic transmission. Okay, mga ganun. Leather seat. Mga ganun. Tapos diesel. Very specific. Hindi mo gusto ng kotse. Anong kotse? Basta kotse. Tama? Eh kung bigyan ka na si Russell, kotse rin yun. Bigyan ka ng matchback, kotse pa rin yun. Hindi mo sila yung maandar eh. Bigyan ka lang. Tama. Ibig sabihin, dapat clear sa'yo anong gusto mo. Hindi pwede dito yung bara-bara lang. Dapat alam mo kung talaga gusto mo. Pag tingin mo dyan sa kalsada, kung ano yung unang dumaan, tingnan mo agad, jeep dumaan. Hindi, huwag na. Ibig sabihin, tingnan mo dyan sa kalsada, bakit agad mo gusto mo dyan? Dapat clear sa'yo. Ang pag-goal natin, dapat clear sa'yo. Dapat clear sa'yo kung ano yung gusto mo at clear sa'yo kung ano yung trabaho gagawin mo para makuha mo yun. Ganun kasi nilang mga goal setting. Dapat clear sa'yo kung ano yung gusto mo at clear sa'yo ang trabaho ibibigay mo para makuha mo yun. Ganon kasi nila ko. Intindihan ko? Yes. Okay, pag-usawa tayo. Lang mo yun. Tama? So, di ba? Halimbawa, lalo na ako gusto makakotse, gusto makakotse. Iba yung excitement na nararamdaman ko eh. Yung parang pakiramdam ko na ando na. Yung parang pakiramdam ko makukuha mo na. Yung parang pakiramdam ko bukas na andyan na. Pag nagkaroon ka ng goals at na-excite ka, di ba nagkakaroon ng direksyon ng mga kilos mo? Tama. Parang bukas, hindi pwede tatamad-tamad. Bukas, hindi pwede nakiga. Bukas, dapat mayroon akong ginagawa. Tama. Hindi pwede laging pag-isip sa umaga, tagal ko pa doon sa lamesa ng kainan, nag-isip ako ng ano, buksan ng TV. Hindi ganon. Every time na-excite ka sa goal mo, tinutulak ka niya, papungo doon sa ano gagawin mo today. Tama. Yun ang maganda doon. Kaya kung wala kang goals, wala kang gagawin talaga bukas. Dati naman yun eh. Yung mentality, dati naman yun. Dati din tayo dyan. Hindi tayo narating dyan. Bakit? Wala kang ginagawa eh. Hindi pwede may ibang tao gagawa para sa iyo. Ikaw ang gagawa doon. Tama. Hindi ba ano? Kasawa naman ako mayaman. Oo. Momentality talaga naman Pilipino mo. Kasawa ako mayaman. Tama. Di ba naman? Kasawa ko eh. Di ba pigilin ka? Hindi ka ba magiging proud? Kahit malaki kita ng kasawa ko, ikaw din nakakapag-provide para sa iyo. Kaya ka namin kinagawa mo mga asawa mo. Baka lalaki mapababae eh. Remember, kung sino ang may malaking pera o nagbibigay ng pera, yun lang yung boss. Tama. Yes. Although dapat boss na talaga mga lalaki. Ha? Pero siyempre hindi. Imagine halimbawa ako yung asawa ko, malaki ang kita niya. Pag malaki ng asawa ko, siyempre, meron siyang boses. Tama. Minsan diba, yung decision ko, sinasalag niya. Kaya ba gano'n? Although ibig sabihin, yung pera kasi, pag ikaw may pera, ikaw din ang may-say. Tama. Hindi ko basta makawawa. Kaya tayo minsan, pag inaaway na tayo na kahit foul life, talagang below the belt na ginagawa ng asawa, pag wala ka talagang pera, anong nangyayari? Kaya tanggap mo lang. Dati mahal ka ngayon, magic bag ka na lang. Oo, di ba? Tama. Marami tayong ganyan experiences yung pag sinabi niya na, ay, nagtigal tayo magkabihin na. Kung sabihin niya, susundin mo. Kasi siya may pera eh. Tama. Sabi nga nila, no? Kung sino may hawak ng ginto, siya ang nakapag-set ng rules. Tama. O kung sa mag-asawa, sa magkakapatid, kahit bunso ka, ikaw ang malaki ang kita, hindi makapag-decide yung mga kuya at ate mo hanggang wala ka. Tama. Oo. Tama. Hindi natin si bunso. Bakit? Kasi baka mami hindi magustuhan yung decision natin. Di ba yung mga tipong gano'n? Halimbawa, rin yun. Hindi mag-start ng kainan hanggang wala ka. Hindi mag-start, no? At hindi mag-start habang wala pa yung kanilang pamangkin sa iyo. Oo, di ba? Yung mga datingan natin, kung sino may pera, siya ang masusunod. Tama. Kaya sikapin natin tayo may pera. Kahit nga sa barangay natin, pag ikaw may pera, ikaw lang kita ng kapitan mo eh. Para ikaw yung kapitan ng barangay. Tama. Ganyan. So, ibig sabihin, magkaroon ng specific goals. Hindi pwede yung kotse, hindi pwede bahay lang. Saan yung bahay mo? Ilang floors? Anong wide? Anong laki? 3 bedrooms ba yan? Ilang CR na yan? Tama. Saan nakalagay yung bahay mo yan? Sa bundok ba? Sa patag ba? May mga bundok ba yun? Sa Rizal, grabe, sa bundok may mga bahay. Gaganda. O doon sa pinuntahan namin nung Wednesday, sa Quezon, nasa bundok may mga gagandang bahay. Ikaw mag-de-decide. Ibig sabihin, yun yung capacity mo eh. Yun yung mayaman ka. Yun yung mag-iisip mo, kahit sa ilagay ito pwede.
Tama. Now, hindi pwedeng magkano pwede tayo ito? 2,000, pwede na ito, 10,000. Hindi, dapat specific. Alam mo bakit nila kapag-set ng goals? Simple lang. Nakikita mo sarili mo. Ano yung sarili mo? Ipabebe mo. Tama. Yung capacity mo na, hindi kasi ako may dapat gabihin eh. Hindi kasi ako marunong mag-present eh. Gusto niyo ba ito? Pero gusto niyo ito, pero nakikita niyo yung trabaho niyo. Hindi ko real. Kasi alam mo, ako real, nandiyan talaga marami ng patunay. Ang nakikita mo, paano siya gagawin? Tama. Kaya hindi mo kaya pinito pa rin sa sarili mo para makuha mo ito. Tama. Okay? So, kung meron kang goals na magbibigay sa'yo ng direksyon, mapapansin nyo, umaalis na kayo sa comfort zone. Dati naman, hindi ka kumakausap. Wala ka kakilala eh. Pero ngayon, makausap ka na. Tama. Dati nga, hindi ka nagpa-flyerings eh. Pagkatapos ng opisina, uwi ka lang eh. Pero ngayon, bibigay ka pa at least 30 minutes to 1 hour, nagpa-flyerings ka. Tama. Dati nga, hindi ka sanay gabihin. Pero ngayon, ang nangyayari, umaatid ka pa ng trainings. Nakikipag-usap sa uplines mo. Tama. Ibig sabihin, pag meron kang goals, meron kang direksyon pupuntahan, ang nangyayari, unti-unti lumalabas ka sa comfort zone mo. Agree? Okay. Alam naman ang kotse. O, sige ang kotse. Kita mo, wait lang. O, sige. Sino gusto mag- Wow, daming options. Okay. Sige na. Sige. Sino gusto ng kotse? Hindi na tatatanong yan. Bang, ano kotse? Sasakyan na. Dahil ako lang monthly. Yung monthly. Sino bumili? Kami mag-uulpas po. Hindi, kung kayo tatanungin ko, ano gusto nyo sa sasakyan? Ako sa ito. Huwag natin sa amin si Haspa. Hindi sa inyo lang. Hindi ba natin dress, no? Lalo na yung kulay, yung kulay black. Grabe, hindi. Pogi-pogi, no? Pag sakay mo, parang yayamanin talaga, no? Magkano Everest mo? 1.8, 1.9? Tama? Yung 1.8, 1.9, kaya niyo po i-produce ka agad. Hindi, di ba? Kumanti nga, ihanapan kayo, no? So, ibig sabihin, kung nakikita mo yung presyo ng Everest mo, dapat i-accept mo na yung trabaho na gagawin mo para doon. Hindi yan yung normal na gagawin ko. Ang laki kaya ng 1.8 million. Tama. Makuha mo man yung pang-monthly nun, makuha mo man yung pang-down nun, ang laki pa rin pang-monthly nun. Kasi ang kinukuha mo, hindi basta-basta. Tama. Remember, every time na may gusto kang kunin, lahat yan, hindi basta-basta. At malalaki ang presyo niyan. Sini nga, gusto mo kapag sini, bakit 200 pesos na yun? Tama. Anong ginagawa mo? Ano? Kita mo? Magkakaroon na natin aso, di ba? Di ba? Kahit, hindi pa gusto download, mga pirated, talaga sini kung sini. Diba? Pero ngayon, dati naman kasi 50 pesos lang. Ngayon, 200. Tama ba? 200 ba? Yung iba mga 500 din. Tama. Ibig sabihin, yung 200 hindi mo kumukunin eh. Ang ginagawa mo ay, diba? Dadawin, naglalagay sa mga torrent. Tama. Tapos after ito, mapapanood ko rin yan. Mas iba pa rin na experience kapag doon sa sinihan. Tama. Mas masarap pa rin pag sa sinihan. Ibig sabihin, kung mag-goal ka, kailangan, alam mo kung ano yung gagawin mo para makuha mo doon. Hindi na gagawin. Kasi, sa pag-goal natin, ang pinaka-importante dyan is yung yan dalawa yan. Yan ang pinaka-vital sa pag-goal natin. Kasi, for example, yung Ford Everest, hindi basta-basta yan. Hindi lahat nagkakaroon ng ganyan. At hindi lahat kaya kumuha ng Ford Everest. Tama. Ano yung effort na kukunin mo or gagawin mo para mag-produce mo yung Ford Everest? At anong oras kailangan mong ibigay para makuha yung Ford Everest? Tama. Tingnan nyo kung doon nga sa trabaho, meron siyang kakilala na nagtatrabaho ako, para magkaroon lang siya ng that time, first na labas Avanza, ang gagawin niya, habit sa overtime. Bakit? Gusto niya kasi makuha yung Avanza. Pagkaroon down,
nag-down siya ng 175,000. Magkano monthly? Around 15,000. Ang ginagawa niya, pinapatayin niya sa sarili niya sa overtime. Ibig sabihin, alam niya yung effort kasi computed niya na yun. Yung effort na bibigay niya, hanggang alas 10 siya, tapos yung time na bibigay niya, nagbibigay siya ng 2 o'clock yung kanyang out, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kumbaga, kung nagbibigay pa siya allotted na another 8 hours para lang magkaroon ng extra income. Dati hindi ko pa alam yung relo. So, ibig sabihin, kung meron akong gusto, alam ko na dapat kung yung effort ko. At alam ko na kung ano yung time na bibigay ko para magkaroon ako ng extra income o extra money. So, very vital dito, pag nag-goal ka ito, normally, iba, puro goals lang, pero ayaw pag-usapan ito. Tama. Ayaw gawin ito. Sabi nga, mag-present ka, ayaw mag-present. Sabi nga, nagbigay ka ng time para sa pag-royal, ayaw magbigay ng time. Eh, para sa parang nag-goal ka. Wala lang. Gusto ko lang. Tama. Yung iba kasi nagiging ka na lang, overweight ka na lang. O kaya, wala lang. Kung nakikita gusto. Pag mga ganun, ang nangyayari sa atin, wala talaga tayong direksyon. Yung para sa iyo, yung makuha eh. Para kaya sa pamilya mo. Bakit ka nagtatrabaho? Para sa pamilya ko. Pero kung ito na usapan, mahirap siya. Patagal din. Tama. Meron bang madali sa pagkuha ng mga gusto mo? Di ba hindi? Girlfriend nga, yan po rin eh. Nagliligaw pa sa wala nang ligawan eh, no? Pagka gusto na ba eh. Ibig sabihin talagang meron ng effort at time na kailangan ibigay para makuha mo yung gusto mo. Hindi pwedeng wala. Tama. Sa pag-aaral naman, bibigay ko pa ng ilang taon para na makatapos eh. Pag-aaral ka, may test pa. Diba? May oras na talaga kailangan mong aral ng mabuti. Ibig sabihin, ito ang importante para makuha ang mga goals. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng bibigyan na lang sa'yo. Agree? Yes. Okay. Baka kasi kahit hindi pa nakukuha yung mga goals mo, kasi baka ito hindi mo makaya gawin or ibigay. Tama? Pag-training yan, hindi mo magawa. Pag-yaman pa kaya. Tama eh. O, diba? Setting goals. When setting your goals, it is best to start with this question. What your dreams, goals, be specific. Why? These are the doing benefits. Time frame. When do you plan to achieve this? Exact time, limit, challenge, yan. Hindrance, obstacle, who? People that can help you, resources, things you need to achieve your goals like training, studies, ang dami. Okay, number 1. Pagsapan muna natin. Ano yung gusto mo makuha? Dapat sabi ko, ano yung kotse, hindi pwedeng hindi mo alam, hindi pwedeng wala lang, hindi pwedeng basta kotse lang, hindi gano'n, okay? Dapat alam mo yan. Kasi ano yung tatargetin natin, doon natin i-base ito. Yung effort at tayo nabibigay mo. Tama. Yung learning experience niya. Now, bakit mo kailangan makuha yun? Ano magiging benefit sa'yo pag nakuha mo na yun? For example, yung Fort Everest, ano magiging benefit sa'yo pag nakuha mo na yun? Ito ba magiging patunay na tama yung ginagawa mo? Ito ba magiging katulong mo sa pag-royal mo? Ito ba makakataas ng iyong confidence? Ang dami. Tama. Maraming reason bakit gusto makuha yun. Hindi pwede gusto mo lang kumuha. Gusto ko yun. Bakit? Wala lang, gusto ko yun. Hindi pwede na lang sagot. Tama. Dapat alam mo rin bakit gusto kunin yun. Kasi kaya gusto ko ng Fort Everest kasi gusto ko yung buong pamilya ko kasama ko. Kasi kung kotse lang, kung ano kami sa pamilya, hindi ko masasakay lahat. Kaya Fort Everest ang kunin ko. Diesel na, matipid pa, tapos pag-attract. Dapat gano'n, alam mo rin yung reason, hindi basta kukuha ko lang. Most of us. Kaya yung iba, nahahatak ang kotse kasi hindi nila alam kung bakit yun. Minsan nga, ang nangyayari, bumibili lang sila ng kotse for the sake na may mapakita lang ng kotse, pero hindi talaga nila alam ang reason. Ang nangyayari, alam niyo, puro bad trip pa yung sinasabi niya sa kotse na. Tama. Dapat alam niyo reason, bakit kailangan mo ng sasakyan. Ano yung magiging benefit mo sa'yo? Now, kung 1.8 yun, dapat alam mo kung kailan mo siya ma-achieve. Yung kailan mo siya ma-achieve at yung exact time limit, dito yan mababase. Hindi ito doon sa isusulat mo lang, dapat 1 year makukuha ko na yan, kotse mo yan, for 10 years siya, Hindi mangyayari, kung hindi mo alam kung paano mo ito gagawin. Ito effort and time. Agree? Ang hirap yan. Magdasal ka na, by next year makukuha ko yan. Kaya wala namang binibigay na sobrang laking effort at time para makuha yun. Hindi siya magmamanifest. Tama.
masasabi mo, yung time frame yan, kung ikaw sa sarili mo, alam mo lang agad ang gagawin mo. Kunwari, halimbawa ito, for the rest, gusto ko to, bukas pala ito yung matatatawawin ko. Dapat, alam mo na kung paano siya tatatawawin. Agree? Yes. Hindi pwedeng sasabi na lang kung kailan siya kukunin. Oo, kaya mo kukunin niya, pero hindi ako niniwala kaya kukunin niya. Kung hindi mo alam kung paano kukunin. Ito muna kung lang pag-aralan. Paano? Lalo na kung hindi ka pa-train. Agree? Now, challenges, hindrance, obstacle. Ito, halos ito, nasa isipan mo pala. Or, sinulat mo. Yung reason, nasa isipan mo pala din yan. Yung time frame, halos yan, nasa isipan mo pala din yan. Pero pagdating dito, ito ang pinakamabigat para makuha isang mag-rules. Yan ang pinakamabigat kasi yan yung physical side ng pagkuha ng goals. Yan ay yung pag nag-royal tayo, nagbenta ka lang isang koji, kung alam mo ng koji mo, yung mga tipo yan ay magpumaparang na doon sa or gumigiba doon sa kagustuhan mo na magkaroon ng Fort Everest. May magsabi lang sa'yo na, oh, pati nga sa doon mo, kanto, 108 ang mahal naman. Yan yung mga hindrances na minsan papababa ng level ng confidence level mo. Bakit mahal ko? Bakit ako nakabili? O nga, tama siya, may sacred naman. Tama ka. O, mura lang. May kilikili pa doon, mga gano'n, di ba? Hindi kong gano'n, siguro pa yun. Pag hindi ka well-developed, sabi ko sa inyo ba, hindi kayo magtutuloy sa pag-royal. Trust. Ito, pag hindi mo talaga ito na-develop yung mental state, tapos, ang binenta mo pa, ma'am, boyfriend mo pa. Kung for example, kung may boyfriend ka na, di ba boyfriend ka na? Kunwari, si sir, boyfriend mo. Si sir pa yung sabi mo, siyempre, ladalag ka niyan. Binenta mo na siya ng performance. Ano? Mahal naman ito. Di ba? Pero sa divisory, sa piso lang. Di ba? Dari ka agad sa araw. Gano'n ka agad eh. Ibig sabihin, nandun yung emotional level mo na, ano ba mahal ako nito? Mga gano'n, yung affected ka agad. Kasi alam mo kasi naiintindihan ka ng boyfriend mo, ng nanay mo, ng kapatid mo. Kasi sila mo talagang bebentahan. Tama-tama. Yung kaibigan mo. Pero pag sila pa yung mga tipo na hindi ka agad mo yung pag hindi na-develop yung emotional level ng emotional state mo, ang nangyayari, yan yung isang papabagal sa'yo. Tama-tama. Tama. Hello? Hello. Kailangan po natin ng mic kasi binibidyo po tayo. Lalabas po tayo mamaya sa channel 121. Ay, grabe. Abangan niyo po. Okay? Now, pag hindi na-develop to, yan mga challenge ang hindrance na obstacle yan, yan yung nagbibigay sa atin na baka ba talaga nag-royal? Baka parang mali ako ng desisyon. Yan yung sasabi sa utak mo na hindi maganda ang royal. Mali ka ng naging desisyon. Natama yung sinabi ng mga kaibigan mo na bakit ka pumasok dyan sa kamyan. Tawa ka. Hindi ko ba nang hinay sa kaya ilabas mo dyan? Mga kayo mo ganyan. Magkano yan? 15,000? Buwag ka ba? Tako, mabuwag ka mga lista. Tama ka ba? Siyempre. Si Barma hindi mabubuwag. Milyon-milyon ka usapan natin dito. Milyon-milyon ka usapan natin dito. Hindi puro popcorn lang pinag-usapan natin dito. Tama. Milyon. So, ibig sabihin, yung mga challenges, hindrance, and obstacle, alam mo, computed din yan sa gusto mo. Kung 1.8 million ang average sa gusto mo, yung 1.8 million na gusto mo, okay? Yung Ford Everest, alam mo yung effort na ibibigay mo, calculated mo yung effort na ibibigay mo, calculated mo yung time na ibibigay mo, calculated mo rin yung mga challenges na pwede mong kaharapin. Hindi pwedeng wala. Tama. Hindi mo pwedeng makuha yung 1.8 million na hindi ka dadaan sa ganyan. At hindi pwedeng makuha mo yung 1.8 million na hindi ka ma-develop. Ito. Tama. Paano kung sakaling dumating mga kasama yun sa calculation ko na pwede ka mawala ng kita for the next 8 months. Kasi hindi naman normal ang ginagawa mo, abnormal. Tama. Kasi kung doon lang tayo sa normal ang ginagawa natin, oo, may kita tayo doon, pero hindi mo pa rin ma-reach ang 1.8 million. Kaya nga, na hindi ko may nasawati, ganito rin naman dati. Okay? 40 years ka magtatrabaho, para lang kumita ka ng, magkano lang sa? O hindi na, halimbawa 20,000 o 30,000. 30,000 times 12 months.
Ha? 30,000 times 12 months. 360,000 times 40. Oh, ilan? Magkano? Ilang million yan? 14 million. Okay? 14 million. Imagine, no? 40 years mo tinrabaho to para magkaroon ka ng 14 million. Kung hawak mo 14 million, remember, mabayad ka ng bills dyan. Remember, kumakain ka dyan. Remember, may mga tax pa yan. Ang dami. Hindi 14 million yan. Ang mangyayari dyan, wala. Tama-tama. So, ang inaabangan mo na lang dyan, hindi yung 14 million kasi nagamit mo na yan eh. Tama-tama. Ang inaabangan mo na lang dyan, magkano makukuha mo? Tawag lahat sa batawag doon. Retirement? Pay. Magkano lang yung makukuha mo sa retirement pay? Na magkano? For example, meron ba 3 million? Yes. Meron? Lahat sa pay? O 3 million. Magkulagay natin 3 million. Inabot ka pa ng 4 years para makuha yung 3 million. Tama-tama. Pero yung naisip, yung pagod mo rito, yung sakit ng kalooban mo rito, yung stress mo rito, nagkasakit ka rito, ang dami nangyari sa'yo within 40 years. Tama-tama. Tapos 8 months lang, ayaw mo na. Grabe naman. Oh, di ba? Tama-tama. 8 months lang, maayaw ka na. Remember, kaya nga tayo nag-glory kasi pinapaikliin natin yung time na yung tatrabahuin natin. Tama-tama. Pinapaliin natin yung time kasi hanggang maaari, at the age of 21, saan si Sir? At the age of 21, 24, o 32, ma-enjoy mo lang aming yung buhay. Tama-tama. Yun yung isang goal na gusto ko. Habang bata pa ako, enjoy ko na. Ma-enjoy mo lang, kasama ko nanay ko, kasama ko yung anak ko, kasama ko yung pamilya, kasama ko yung mga kaibigan ko, kasama lahat, ma-enjoy ko na. Kasi hindi ko siya ma-enjoy pagdating ko na ng 60 years old. Bakit? Malamang yung ibang member ng pamilya ko, wala na. Tama-tama. Yes. Hindi natin pwede take for granted na lang yung mga nangyayari sa atin. Tsaka lang, bukas pa naman, hindi pwede gano'n. Dapat hataw. Bakit? Para masave mo yung malaking oras o malaking years ng buhay mo na pwede mong enjoy agad. Tama-tama. Hindi pwede yung, di ba? Retirement pay. Paano wala na yung nanay mo nun? Paano wala na yung tatay mo nun? Paano kung sakali, wala na kasama mo nun? Sino enjoy niya? Ikaw tsaka anak mo. Ikaw paano may sakit dito? May diabetes ka, may dato ka, may dato ka. Ay, enjoy mo po ba yan? Hindi na. Tama-tama. Kaya the best is mag-business talaga at early age. Hanggang ganyan ang itsura pa natin. Malakas. Tama-tama. Kung mag-goal ka lang naman, imagine, kasama na dyan yung calculation ng mga challenges and hindrance sa obstacle. Kasama talaga yan. Bakit? Para ma-set mo na kaagad sa mental state mo kung ano yung pwede mong pagdaanan, yung emotion level, yung hirap ng damdamin, yung physical state, yung puyat, pagod, sakit, tsaka yung spiritual level kung babalik ka. Kasi dito sa real, pag bumabalik ka, pinagpapala ka. Ayun yun. Sige, yun lang. Totoo yun. Kung suplanita ka pa rin, baguhin mo na yan. Kung medyo nagmamata ka ng tao, baguhin mo na yan. Kung medyo sa tingin mo ikaw lang magaling, baguhin mo na yan. Oy, kung pabebe ka, baguhin mo na yan. Kasi sa real, pag mabait ka, pagpapalay ka, saan mo gusto sumama? Sa mabait o sa suplada? Doon sa mabait na sa harapan mo, pero kung nakataligid ka, pinagsasabihan ka ng ano, no? Saan mo gusto sumama? Sa mabait o sa mga gunbackfighter? Siyempre, lahat mabait. Ibig sabihin, tayo nga gusto natin sumama sa mabait. Ibig sabihin, lalo kita mo, mabait ka, madali mo siya ma-attract. Tama-tama. Maattract mo ba siya pag ikaw ang sama-sama ng ugali mo? Siyempre, hindi. Hindi nga lapitan mo. Tingin lang yung karahan mo lang sila. Tama-tama. Ganun kasi hindi lang yung ano gusto mo gawin sa kapwa mo, gawin mo rin sa sarili mo. Tama-tama. Kung talagang magpakabait ka. Okay? Now, ito maganda. Dahil meron tayo mga challenges nyo sa pagdadaanan, sino kaya yung mga tao pwede magbigay sa akin ng tulong? Number one, sa pagkabayal, yung company mismo nagbibigay sa'yo, provide ka ng free trainings. Dito ka, pagpasok nyo, pag-upo nyo, may bayad ba? Ay, sinabi sa inyo? 100 yan, receipt. Ay, grabe, guard. Hindi, wala, di ba? Free? Free lang yan. Number one, yung mga challenges na yan, pag-uusapan natin dito yan, for free na nga, mga trainings, yun na nga po lang sa atin eh. Pag may mga goals, may mga obstacle, mga ganyan, tapos
training siya, hindi magawa. Para mapag-usapan kung ano ang experiences niya. Tama-tama. Meron, number 2, up lens mo. Cross lens mo. Yung down lens mo. Okay? Number 3, sino pa? Yung management, pwede nga lumapit sa kanila. Ang dami na tulong sa isang pag-order. Tama-tama. Tama. Dapat alam na kung paano sa i-identify. Tama. Sino makakatulong sa'yo. For example, meron akong client engineer. Alam ko may hirapan ako dito sa engineer na to. Alam ko na agad kung sino lalapitan ko. Na engineer sa Royal. Tama-tama. Para madali ang lahat. Kasi minsan sa ating ginagawa natin komplikado. Mahirap engineer ko eh. Actually, marami tutulong sa'yo, hindi ka lang humihingi ng tulong. Tama-tama. Kasi gusto mo, ikaw lagi ang susunod nun. Hindi, sa pag-L'Oreal natin, tulong-tulong tayo, hindi tayo solo-solo. Agree? So, dapat alam mo kung sino ka unang lalapitan. Now, resources, things you need to achieve your goals. Sabi, like, trainings, knowledge, money, moral support. Now, dapat nakalagay pa rito, hindi lang ito trainings, knowledge, money, moral support din. Number 1, effort and time. Number 1, effort and time. Yan ang dapat nakalagay dyan. Kasi kung training ka nga, wala namang effort, gusto mo laging yung komportable ka lang, wala mangyari dyan. Ano ako sa training? Mas 4. Ay, hindi gabi natapos niya. Bukas na lang. Yung mga ganun pag-ugali. Okay? Knowledge? Oo. Bibigyan ka ng knowledge, pero ayaw mo tanggapin. Kasi sa tingin mo, mas magaling ka pa doon sa nagsasalita. Tama-tama. May mga ganyan. Yung namimili ng speaker, ayaw nila sa speaker na yun. Kasi tingin nila, mas magaling pa sila. Or gusto nila, yung nagsasalita talaga dito, mga wisdom circle. Oo. Nakakatakot ba kagad sila? Ba hindi. May mga certain time na sila, paano kailangan na agad? Tama? Now, money. Uy! Yan ang isang malaking factor para hindi mo makuha yung pangarap. Or, yan din ang isang malaking factor para makuha yung pangarap. Hindi ako makapag-real, wala akong masahe. Wala akong pagkain. Wala akong pagganto. Tama-tama. Normally, yan ay isang nagiging hindrance. Money. Okay? So, kung problema ay pera, ano ang solusyon dyan? Pera din. Gawa mo ng paraan. Para bumuka lang pera. Nakakita ba kayo bomba o poso? Di ba minsan may mga bomba o poso na pag ginagawa mo hangin lang? Di ba anong problema mo? Tubig. Di ba lalagyan ka ng tubig para lumabas ang tubig? Gano'n lang din mo. Kung problema mo pera, di pera din ang solusyon niya. Bombahin mo na. Di ba? Di ba? For example, kailangan mo ng malaking pera ngayon, wala akong malaking pera. Ang meron ka lang, maliit. 15,750. Nakita mo rin, poso. Pero kailangan mo lang bigyan na effort and time. Bakit? Effort yung pagbobomba. Oras kung kailan lalabas yan. Hindi naman pagkagin ng tubig, may lumalabas na agad. Normally, hangin pa yun. Ba't naman ito doon? Yung panilabas na kaya magbomba yung magbombahin. Minsan na, isang tao, hindi pa kulang ito eh. 2, 3, tama-tama. Kaya kami, 7 packages natin. Tama-tama. Minsan kulang kasi eh. Kaya kailangan, sunod pa isa, sunod pa dalawa, kasi lumabas yan. Naiinig ka ba? Pag yung poso, wala pa rin lumalabas, di ba? Mentalidad ka agad natin, maghanap ka agad sa pantao para lumabas yung tubig. Di ba? So, ibig sabihin, bumbay yan, lalabas din yan. Yun nga lang, kailangan mo na ito. Effort. Hindi pwedeng, naglagay ka, binumba mo, ay wala, di ako na. Hindi pwedeng ganun. Parang yun na talaga pwedeng magwala ng tubig. Tama-tama. Yes. Hindi pwedeng tigilan mo yun. Kasi alam mo, pag ito binumba mo, hindi lang isang balde, pwedeng puluin ito. Drum, swimming pool. Tama-tama. Yes. Pag binumba mo yan, ganun kalaki ang pwedeng puluin. Hindi lang tabo pupuluin yan. Swimming pool, may inip ka pa sa konting effort na bibigay mo o sa extra effort na bibigay mo. Tama-tama. Hindi pwede mainipin dito. Normally kasi kaya hindi natin nagugustuhan gusto natin kasi naiinip ka agad tayo. Remember na lang yung poso. Hindi naman nakakit lumalabas ang tubig dyan. Super effort. Minsan yan, di ba? Makikita mo, bomba nila, gano'n. Pag walang tubig yan, bomba mo, gano'n eh. Tama-tama. Talagang minsan, tatama pa yung muso sa kakabang wala eh. Di ba, mga totoo? Di kasi, yung effort mo, nakatodo eh. Di ba? Di naman magbomba ng pagkain lang. Pag walang tubig, gano'n ka pa eh. Bukod. Di ba, may mga gano'ng effort na? Kaya minsan, masasaktan ka talaga dito.
yan, eh yung mga pabebe, nanay, wala pa. Diba? Hindi lalabas ang tubig sa ganun. And, maganda nito. Sis Aiza, okay lang ba pa-support? May guess na. Okay. Yan. Ibig sabihin, hindi mo makukuha yung madaming tubig kung di ka magbibigay ng malaking effort at anong strategy na gawin doon. Tama o tama? Tama. Kailangan ng effort, kailangan ng energy, kailangan ng excitement, kailangan, pag ito nilagyan mo ito, di ba? For example, di ba pag naglagay ka ng tubig, ano nakikita mo? Hindi lang isang balde mo pwede mo ito. Lahat na pwede mo kuha ng lalagyan mo ng tubig. Kasi baka mawala kasi na nakareserba. Ganun din sa pag-royal. Naiisip mo na, dapat magkaroon ako ng ganito. Kung sakali na dumating yung panahon, minsan may ganun mentality pa rin tayo eh. Dumating yung panahon na kukusina mo, at least nakapag-ipon ako. Tama. Remember, ganun na lang. Alalahanin niyo lagi ang puso. Ibig sabihin, hindi ka pa pumabomba na matindi. Kaya hindi ka pa kumikita. Now, nalagay ka na nga ng 15,000 kaya hindi mo siya pinabomba. Kaya hindi pa lumalabas yung kita mo. Tama. Kasi hindi pa nabibigay ng effort. Nahihinig ka pa. Okay? So, yan yung mga, let's say, moral support. Moral support, hindi naman kailangan lagi yung sa upline mo. Pakipagdito ka nga sa cross-lines mo eh. Kakakuha ka na ng mga moral support eh. Tama. Pero kung ikaw ay down, huwag mo kukwentuhan ng negative ang downin mo. Pag ikaw ay nasa excitement level, or yung nandun ka sa parang na-achieve mo na may na-achieve ka, basta masaya ka, doon mo ikwento. Kaya downin mo, para sila na excited. Kasi kung nagkwento ka ng negative sa downin mo, ang nangyayari dyan, matagal lang ako eh, ganun negative pa, ako pa yan. Eh, tama ka ba? Minsan siya rin makahabot, baka bukas hindi mo siya makita. Tama? So, kailangan, pag meron may kukwento na masaya, kwento mo agad. Pag hindi masaya, huwag may kwento. Tama. Ikaw ba, gusto mo nakita ka ng anak mo, iyakin ka. Uy, meron ka ganun. Konting bago, umiiyak. Ang iniiyakan pa yung anak. Eh, yung anak, 5 years old pa lang, 6 years old, 7 years old, 8 years old. Sino, kayo ba, tayo ka nag-iiyak eh. Bakit iyak? Hindi ko kasi. Diba? Kung ano yung nakikita sa'yo, hindi na gagawin din eh. Ang pag-relax parang parenting din. Tama. Kung strong ka, siyempre mabibilig mo strong din. Kung meron ka lang hindi strong dyan, dahil na-strong ka, kaya mo siyang supportahan. Tama. Pero kung hindi ka strong, hindi mo kaya supportahan yun. Ikaw nga, hindi mo kaya yun. Ayun siya sa sarili mo eh. Tama. Okay? Ay. Yan. Number 7, specific action plan. Gusto ko na 1.8 for Everest kasi gusto ko yung family ko, ayaw kong naiigit sa traffic at magpapawisan. Kung maibig man pala kami sa traffic, at least nakasakay kami sa aming for Everest. Kung umuulan man, at least sa sarili ng sasakyan, yung palipat-lipat, yun yung mga reason. Yung time frame, within 2 years or 1 year, kung depende, di ba? Magbabase dito yan. Within 1 year, 2 years, kukunin ko yan. Kasi ang effort and time yung dito, ganito. Then, yung challenges dito sa obstacle, kung ayaw nila, diwa, basta ako, didiretso ko to kasi meron akong kailangan kunin. Tama. Alam mo kagad yan. Alam ko marireject ako, alam ko maraming mambabastos dito. Ang dami, pero okay lang yan. Supported naman ako mga tao eh. Marami mga tutulong sa akin dito, marami naman kailangan pagdaanan para makuha ko to. And, yung action plan. Pag gising sa mga ang kailangan gawin. Sino mo ako sa akin, anong gagawin mo for the next 2 hours, 3 hours, 4 hours. Dapat alam mo yan, very specific. Tama. Kasi kung di mo alam yan, sayang lang itong from 1, 2, 3, huwag lang itong 4, 5, 6. Kasi wala kang specific action plan. Normally, question, ilan ang nag-usap niyo itong nagdaang linggo ito? Meron? Meron ba 10? Meron? Ilan? Meron ba nag-usap 20? Wala? 30. 1.8 million. Wala ko lang kinakausap, paano gagawin ko? Tama. Yun ang isang bagay na ilusyon. Gusto mo to, wala akong ginagawa. Anong tawag doon? Ilusyon. Hallucination naman eh. Nakadrugs ka nun. Di ba? Gusto mo to, pero wala akong ginagawa. Ang sakit kaya ng gano'n. Tama. Ibig sabihin, kung meron ka talagang kailangan, kasi yan yung sinasabi kong effort and time, 1.8 million is hindi naman ganun kadaling kunin. So, ibig
sabihin, ang action mo doon, malaki dapat. Kung kailangan mo mausap ka ng 10 to 30, kakausapin natin yan. At kung kailangan mo kumita ng 30 to 60,000 per week, yun ang kailangan mo makuha para makuha mo ito. Tama. Parang hindi mo siya makuha for the next first month, 2 months, second month, 3 months. Parang hindi mo nga siya kunin a year eh. Pero dahil ginagawa ko ito, darating ang point, magkakaroon ko rin ng ganyan. Tama. Parang pagtatanim lang yan. Pag nagtaniman yun, parang tutubo yan. Pero dahil constant na pag-aalaga mo dun sa tinanim mo, pag yan tumubo, naku, ikaw ang sasawa sa buhay niya. Tama. Okay? Next. Have realistic and exciting goals. Okay. Tama. Ma'am, gusto niyo tayo for Everest? Naku, nag-isip si Ma'am. Everest na sabi ko eh. Hindi ba? Gusto niyo ba? Ang tanong mo, gusto niyo talaga for Everest? Huwag natin pag-isipan yung hirap ko. Huwag niyo tingnan ko mga point. Ang tanong lang, gusto niyo ba talaga yung Fort Everest? Na-excite ka ba sa Fort Everest? Sa lahat. Gusto niyo ba ng 1 million? Yes. Na-excite ka sa 1 million? Yes. So, ibig sabihin, pag nag-set ka ng goals, yung tipong ma-excite ka, yung tipong yung excited level mo, pinupush ka, kunin yung gusto mo. Hindi magsaset ka ng, gusto ko, kitain ko, 2,000. Tapos, pag hindi mo lang okay, 2,000 na naman yun. Hindi ka na-excite. Tama. Gusto ko ng sasakyan na motor. Tama. Pag hindi, actually, pag mababa set ng pag-goals mo, minsan nakaka-frustrate yan. Tama. Kasi minsan, binababa mo rin yung tingin mo sa sarili mo. Ito lang kasi kaya ko. Hindi. Ako yan dito sa maliitan, ang malaki niya to. Kaya dapat, lakihan mo rin yung level ng thinking mo. Tama. Dapat ma-excite ka lang. Yun ang isang best way para makuha mo yung mga goals mo. Kasi pag hindi ka na-excite sa goals mo, hindi mo siya makukuha. At ayaw mo na lumalaw para makuha yan. Tama. Sige nga. Ano gusto nyo? Pagtrabaho kayo, bigyan ko kayo, bayaran ko kayo ng 1,000 per day. Pero magtatrabaho kayo sa akin ng 8 hours. Gusto niyo ba yun? O bayaran ko kayo ng 10,000 per hour. Ano gusto niyo? Baka nga lang sabihin ito gagawin niyo. Tama. Bakit? 10,000 per hour to eh. Eto pansinin niyo, pag bayaran ng 10,000 per hour, yung trabaho niyo na normal, magiging abnormal. Kasi kahit naman pwede niyo gawin eh. Kasi alam niyo kung ano yung value yung ibibigay sa inyo eh. Tama. Kung 1,000 per hour o 1,000 per day, gusto niyo? Yun ang pagkakaiba ng employment sa business. Right? Yung 1,000 per day, nagre-reflect to para sa employment. Tama? Minsan nandiyan yung stress na eh. Kasi nakikita mo yung value yung ginagawa mo, maliit compare sa tatanggap mo. Ay, yung natatanggap mo maliit compare sa value na ibinibigay mo. Pero sabihin ko sa inyo na 10,000 per hour, naku, kahit ako sabihin ko gagawin mo. Bakit? Kasi nakukumpit mo na eh. In 8 hours pa lang, 80,000 na ako. Tama. In 1 month pa lang, makakait mo na ako ng milyon. Tama. Ibig sabihin, kung nakikita mo yung value ng ginagawa mo, na-excite ka eh. Kung sabihin ko, ano mo? Hindi. Pwede ba, sa pagod ako, pwede ba tanghali, nandito sa Manila, dali mo niya reports, dadali niya. Bakit? 10,000 per hour ko eh. Baka mawala sa akin to. Tama. Ibig sabihin, kung alam mo yung value ng ginagawa mo, nagiging superhero ka na. Yung mga imposible na gagawa mo. Tama. At na-excite ka, okay lang, 10,000 to. Kung 1,000 per day. Dali mo nga sa akin yung report, within, dapat ano sasabihin mo? Grabe naman ito siya, para mo Di ba may reklamo ka pa? Reklamo kasi parang imposible eh. Pero kung 10,000, walang imposible dyan. Ang bilis mo mag-set ng oras, gagawin ko. Nasa aga. Papugi ka mga pag ganun eh. Tama. Kasi nakikita mo yung value ng effort mo. Yun ang pinaka-importante. Makikita mo yung value na ginagawa mo. Ito ba pinagpapakapagulog ba ito is worth it? Kung hindi ito worth it, minsan, nangihina ka eh. Pero kung worth it yung pinagpapakapagulog mo, ay pagod na ka na, at sobrang stress ka na, ang saya-saya mo pa rin. Tama. Pakiramdam mo, lagi kang bagong gising kahit wala kang tulog. Oo, totoo yun. Pansin yung mga apply natin. Alas 2, alas 3, alas 4, nag-meeting pa yan.
Tapos gigising pa yan alas 5, alas 6, parang walang nangyari. Hindi mo naman kasi, ay ba, iba talaga mag-consume na rin. Power. Yes. Di ba? Matindi. Tayo, pag Pinoy, inabot lang ng alas 10, ay, kuyat ako kagabi. Nag-arte. Tama. Ibig sabihin, alam dun sa value yung nakikita mo. At yung value na nakikita mo, bago yung value yung effort mo. Sa'yo, pwede mo, nagpapagod ako, napawisan, na-traffic, initan, tapos ang nakikita mo lang bayad sa'yo, magkano lang. Pero pag kumikita ka dito ng 100,000, 200,000 per week, per month na lang. Hindi nakikita mo na ito, kahit magpapawisan, baliwa lang eh. Bakit? 100,000 per month to eh. Yung traffic, hindi mo hinday mo, bakit? 100,000 per month to eh. Ngayon, pag ikaw nagkaroon ng kotse, o nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng savings, babaliwala yung lahat ng hirap. Bakit? Aba, nakikita mo yung value na ginagawa ko eh. Oo, mahirap, pero ito naman yung nakukuha ko. Tama. Eh kung gano'n sa ginagawa sa trabaho, mahirap na, mahirap pa rin maluban. Tama. Stress. Kaya ngayon ba, gusto lumipat ng trabaho? Gano'n. Tama. Meron nga ako nakausap eh, no? Sabi niya, alam mo, pinagalitan ako ng boss ko. Bakit? Kasi meron mga tama, may monthly evaluation ba? Yes. Kasi, ang evaluation sa akin, ito okay naman, pero kung pala, doon sa dalawang bagay na ako bumaba ang grado, ano yun? Yung initiative ko daw. Ano yung initiative? Bakit? Hindi pa ba initiative? Hindi ko pa ba nakikita ng maganda initiative dyan? Hindi kasi, nung one time daw na inabot ang alas 4 yung mga kasama ko sa trabaho, alas 4 madaling araw, ako umuwi na kagad ako alas 10. Wow, ibig sabihin, yung gano'n, yung effort, initiative ba yun? Pag alas 4, di ba? Ang una mong asikasuhin yung katawan mo, baka tinabukas mo, nakaroon ng trabaho mo. Ang una natin puhunan, hindi pera. Tayo. Itong katawan na ito. Kaya yung katawan niya, pag hindi mo inalagaan niya, walang pera papasok sa'yo. Tama. Kaya nga, very important ang mga food supplement natin. Okay? Itong katawan, sabi nga, doon ka bumaba, alas 4 na madaling araw. Ano may patayan ba yung trabaho niya? Hindi kasi trabaho ng robot, kaya lang ayusin. Dapat ayusin niya kinabukasan. Hindi yan. Kasi pag sinagad mo ang tao, wala nang papasok sa kinabukasan. Tama. Or, kung may papasok sa kinabukasan, hindi na 100% ang bibigay niya sa'yo. Pagod yan eh. Stress yan eh. Reklamo yan eh. Tama. Ibig sabihin, sa trabaho, ipupush ka ng todo-todo. Doon nga, tinatsagaan na eh. Dito pa. Doon nga, kikitaan mo lang doon, 30,000, 50,000. Palagay natin eh, kung kikita ka ng 30,000 dito, wala. 10, 20. O pag wala natin 20, yun yan, 20,000 eh. Pinupush ka ng trabaho hanggang alas 4 madaling araw. Dito pa kaya pinupush ka lang ng training hanggang alas 10 at sa 11. Makikita mo naman dito, bigyan ayaw mo pa. Tama. Tingnan nila yung difference. Okay? Now, put a deadline every goal. Ito, it's more like of long term. Kung goals ito. Now, put a deadline in every goals. Lagyan naman natin ito na step. Paano makukuha ito? Now, ano yung step na yun? Ano yung first goal mo? Ang first goal mo, para makuha mo itong mga to, in every week, kailangan meron akong makakusap at least 10. Whether mag-join siya o hindi, at least 10. Tama. And kailangan, kung talaga wala akong fix up for the next month, yung 40 na kinausap ko, kailangan meron ako pa-pay the following month. Diyan pumapasok yung presentation and yung follow-up. Maaaring mag-present ka, pero di mo nalalikan. Sayang din doon. Tama. Ikaw lang tayo, ikaw money. Oo, may mga ganun ha. So, ibig sabihin, meron ka agad goals. Okay? Now, sasanayin natin yung sarili natin sa mga small goals. Ano yun? Pag ako kumita ng ganito, bibigyan ako ng ganito. Let's say gadget, yung mga kailangan ko sa business, yung mga ganitong attire, simple shoes, mga ganun muna, at least, napapractice ka na dun sa winning attitude na yung trabaho mo worth it. Okay? Hindi mo na mamalaya, pataas sa level. Why? Kasi dun sa ginagawa mo, may result na eh. At yung result na yun, na kaya niya nang kunin yung mga tipong mga 30,000, 20,000, 10,000, ibig sabihin pataas yan. Why? Kasi lumalaki na rin ang organization mo. Tama. Doon sa effort na ibinibigay mo. Ito talaga ang pinaka-importante dyan. Okay? Kahit ang ganda ng negosyo, kung wala naman ikaw ibibigay effort and time, at hindi ka maka-stable ito, hindi na-develop, wala rin yan. Ibig sabihin dito, ang goal mo, ang pangarap mo,
ikaw pa rin trabaho, hindi ibang tao. Tama. Okay? Divide your goals into, short term, mid term, long term. Hindi mo kasi kagad makukuha, pag join mo agad dito, makukuha mo agad itong mga to. Hindi. Kailangan, mayroon ka mga short term. For this month, ito yung gagawin ko. For this week, ito yung gagawin ko. Huwag mo lang italon yung sarili mo dun sa malayo. Kasi pag hindi mo nakuha itong mga to, malalayo na to, frustrated ikaw. Tama. Magsasakit lang kalooban mo. Kasi sasabihin mo, ang hirap pala mag-real. Hindi pala ganun kadali kunin itong mga to. Sana pala hindi na mag-join, sana yung 10,000 ko. Tama. Marami na rin na ganun. Hindi pa nga nagbibigay ng effort. Pero siya pala yung kotse, ayaw na. Remember, 1.8 million, hindi mo pa nga nakukuha sa trabaho mo eh. Nagreklamo ka agad dito. Tama. So, ibig sabihin, mag-ano ka na muna. Mag-start ka muna sa mga short-term goals mo ito yung gagawin ko, ito yung kakusapin ko, ito yung invite ko, ito yung i-sponsoran ko. Tapos, pag kumita ako, bibili ako ng ganito muna para at least meron ko pang real. Mga ganun ba? Simpleng mga bagay muna. Para pag kayo nakukuha mo, halimbawa, yung short-term mo, mararamdaman mo, let's say, anong gusto mo ko dito, ma'am? Counter? Counter. Hindi, ano gusto mo? Ayun, naman tayo. Ano gadget? Ano phone? Ano iPhone? Ano kulay? Gold. Magkano? See? Dapat alam mo na. Ikaw din eh. Anong kulay? Anong memory? Dapat alam mo kasi yun yung gusto mo eh. Pag ang bagay na sinasabi mo ay hindi mo alam ang spec, hindi talaga gusto yun. Nakita mo lang alam sa kaya yun. Dapat alam mo. Pili mo na kagad. Tama? Alam gusto mo? iPhone, for example, iPhone. Ano mararamdaman mo pag nakuha mo iPhone? Hindi pa kotse, pero pakaramdaman mo kotse na yan. Kasi never ka pa nagkaroon yan eh. Tama. Yung mga never na hindi ka pa nagkakaroon, sa short term, pag nakukuha mo yan, what more sa mid term and long term. Tama. Kasi kailangan nandun yung, pag let's say, yung iPhone, nakuha niya, yung energy level ng mga team, tataas yan. Ganito pala to. Rewarding. Tama. Anong susunod niyan? Hataw ulit yan. Bakit? Na-reward eh. Tama. Ang mahirap sa atin, bakit tayo hindi minsan na-excite? For example, sa trabaho, dumating si sahod, ang natira na lang sa'yo, kung hindi 500, 1,000 lang. Tama. Kaya hindi ka na-excite minsan pumasok, trabaho na naman. Dami na dito ka, ay, napulunis na naman. Ang laki-laki po, nakapost ko sa Facebook. Tama. Lumis na naman. Ano kaya ibig sabihin sa lumis na naman? Ibig sabihin, isang linggong trabaho na naman. Di ba? Napaka-rewarding sa atin. Kapag nagtrabaho ka, ang gusto natin, pag nagtrabaho ka, may income ka agad. Di ba? Mas na-excite na, kahit ka 500 pesos na income mo, na-excite ka na eh. Tama. Kaya ganun ka importante ang direct selling sa atin. Yung retailing, ganun ka importante yun. Kasi hindi ka sasabi, yung isa na eh. Kasi nga, every time na nakabenta ng produkto, tumataas yung energy mo kasi nakakabenta ka at may income ka. Tama. Yes. Tama. Ang hirap kasi, yung trabaho, may stress kasi nakikita mo magkano sa sahudin mo, may kaltas pa kasi may loan ka pa. Tama. Ang mahirap, pag nag-loan ka, di ba babawasan niya? May tax ka pa, may kung ano ka pang nandun. So, ibig sabihin, gusto mo pumasok, kaso wala, parang pumapasok ka lang, parang magbayad ng utang. Wala ka dyan yung utang mo sa kapitbahay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, wala ka dyan. Utang ka lang dyan, yung sa nilong mo. Kaya nakukumpit mo na kaagad, magkano ka agad yung kikitain mo. Wala na nga eh, negative eh. Tama. Ang nangyayari, pag negative, dumating ngayon si sahod, ang nangyayari, babayad sa utang. Pero kung utang ka ulit kasi hindi ka makakawin ng isang linggo eh. Tama. So, nangyari, utang, bayad. Dapat paikot-ikot lang. Now, kaya, very important na nag-real tayo. Why? Kasi, nakakatulong to sa mga bayadin. Kaya dapat na-excite tayo ng mag-real eh. Yung trabaho na dyan, kasi nandiyan yun. Fix na yun para bayaran mo yung mga pangailangan per month. Paano mo yung mga gusto mo? Yung mga pangailangan, kaya mo sagutin kasi may trabaho ka. Paano yung mga gusto mo? Gusto mo ba kumain na lang kahit paano once a month, restaurant? Oops! 3 weeks na ako nandito. Gusto
So, tanongin yung mga umaanin sa akin. Nakapag-restaurant ka na, ma'am? Yes. Oh, grabe. Malamangan natin siya, ma'am. Okay. Nakapag-sili ka na, ma'am? Yun. Bigla bagsak. Imagine, no? Sa trabaho mo, tinuwa ko ang kumain ng restaurant. Man lang. Yung mga tingin yung sinasabi ko na 200, 300 pa lang, kanin pa lang. Bakit ang mahal? Bakit ka naman mahal? Ikaw nagpapakapagod. Hindi mo ba kaya i-reward dahil sa sarili mo? Ikaw nagpapakapagod? Ikaw yung nagpapakapagod, ikaw yung trabaho, ikaw yung kumita. May pagkain ka sa restaurant, hindi mo magawa. Bakit? Eh, kasi malaki bayarin namin. Yun ang sagot. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka para magbayad ka ng mga bayarin. At yung masosobra sa iyo, hindi mo na siya magastos-gastos na para sa iyo kasi kailangan mo siyang gamitin, pamasahe, pambakon. Tama. Tama. Walang natitira para sa iyo. Kung meron man, tinitipid mo pa sarili mo. Tama. Alam niyo, no, na-realize ko nung tatrabaho ako, sabi ko, doon sa girlfriend ko pala yung asawa ko, bakit gano'n? Bakit gusto kong kumain dyan sa restaurant na hindi ko gawa? Kasi nakikita ko yung pera ko na hindi kakayanin pag kumain ako doon. Bakit? Kasi pag kumain kami dalawa, abutin kami 700, 800. Tama. Alam mo, bumili ka lang ng isang, kasi gusto ko yung yang chow fried rice eh. Gusto ko yun eh. Tapos meron pang hot rice, tapos meron mga pancit canton, tapos may mga gano'n, grabe. Eh, aabutin ako ng libo na to eh. Hindi pwedeng, yang chow fried rice. Yun lang. Hindi mo pwedeng gano'n. May nakakita yung girlfriend ko, kailangan papawi ako dun. Tama. Ang hirap eh. Tapos sabi ko sa girlfriend ko, hindi, ito lang order ko. Baba, kasap ulam natin. Hindi ba alam yan? So, may ulam yan. Di ba, hindi pwedeng gano'n? Di ba, may itlog, may ham, may beans. Hindi pwede sabihin gano'n. Imagine, no? Ikaw ang nagpapakahirap, ikaw pa nagtitipid sa sarili mo. Hindi makain ko ng Jollibee. Mas lalo mo niloko sarili mo. Bakit? 100 pesos, chicken lang. Tama. Eh, kaya mo magluto nun eh. Obviously, kung sinabi kaya mo magluto, ibig sabihin, kung kakain ka din naman, inuwan mo naman sarili mo, huwag naman po Jollibee, McDonald's. Magtaas ka naman level. Bakit? Kasi pag tinataas mo level ang kinakainan mo, tumataas din ang level ang thinking mo. Tama. Alam mo yun, sinabi sa akin ng kapatid ko, nung ate ko, yung chairman circle na eh. Sabi sa akin, kumain ko sa mga ganyan. Yung mahal eh. Kaya hindi kayo mayaman, lahat sa'yo mahal. Kaya nakikita sa iyo yan. Tama. Doon nabulabog yung utang mo. Tama. Kasi laging mahal ang tingin mo rin sa bagay na ito. Kailan ko pa mararasan maging mura ito, naging affordable para sa akin. Tama. Ibig sabihin yung utak biyak pa rin. Tama. Yung katawan mo, utak biyak? Tama. Imagine, dapat na-experience natin mga bagay na yun. Hindi puro lang, sila kasi mayaman. Ikaw kailan mayaman? Kasi kaya sila kakain kayo, sila may pera. Ikaw kailan magkaroon ng pera. Tama. Dine-deprive mo yung sarili mo. Ikaw ang dine-deprive sa sarili mo, hindi ba tao ikaw? Ikaw may trabaho ka na nga, hindi pa rin magdalawang kumain dyan. Sayang. Hindi ka pa makapanood na sine kahit isang beses sa buwan. Tama. Bakit? Sayang yung pera, ina-download ko lang yan. Ay, grabe. Mga di ba? Diba? Tapos, papasyal. Let's say, papasyal. Nandito ka sa Pasay, gusto mo pumasyal man lang sa Laguna. Let's say, pinuntahan namin last time ulit. Nagkaliraya ulit kami. Diba? Paulit-ulit na lang kami sa Kaliraya. Meron na doon. Nung pupunta kami sa Kaliraya, hindi ka makapunta kasi wag na lang, umuulan eh. Pero totoo doon, mahal ang pamasahe. Diba? Hindi mo sayang. Kasi pamasahe pala, wala kang pagkain. Lalo kung pamilya mo sa sawa, ang dami mong iniisip pag wala kang pera. Hindi importante ang pera, pero pag wala kang pera, lahat importante sa iyo. Kawawa. Tama. Bakit? Hindi mo magiging best sa kanila. For example, tayo mo ibigay, di ba, anak mo to, mahal yung anak mo, pero yung anak mo, di mo bigay best para sa kanya. Bakit? Kasi yung best mo, hindi enough. Tama. Kasi hindi mo magawa eh. Anak mo na lang, hindi mo pa kayang paligayahin eh. Laging sabay ka lang. Kahit yung asawa mo, sabay ka lang. Pwede mo sabay ka lang. Kaya yung lumalaki yung anak mo, sa kasama mo, magmang. Ikaw ang gumawa ng magmang sa kanila. Hindi sila. Kasi laging, wala pa kasi pera, lalos pa tayo dyan. Yun naman pala yung problema ng pera pala problema mo. Palakihin mo ang pera mo. Tama. Inaasa mo lang kasi sa trabaho mo, yung pagkakakitaan mo, nalimutan mo
sa haba ng buhay, pwede ka magdagdag. Tama. Tama. Kaya mga kaibigan, huwag nyo ismulin si Real. Kasi si Real, ibibigay niya yung gusto mo naman. Ay, grabe. Kasi sa trabaho mo, ibibigay ng trabaho mo yung mga kailangan mo. Pero yung gusto mo, yun ang hindi mo nakuha sa trabaho mo. Kaya nga ako, nagtrabaho ko, sabi ko, yes! Makakabili na ako ng Honda Jazz. Dantay ko ng Honda Jazz. Lumipas ang maraming taon, wala si Honda Jazz. Tama. Bakit? Nakumpit ko na yung sahod ko eh. Kailangan ko umabot ng 50,000 para makabili ng Honda Jazz. Hindi umabot sa 50,000 ang sahod ko. Tama. Pero sa Real, para lang makuha mo eh. Minsan lang, pag-akit mo, higad ko eh. Diba? Dapat taltal ka pa, pero ano gagawin mo? Titigil ka ba? Hindi, kukunin mo pa rin yun eh. Kasi nakikita mo yung bunga, masarap eh, kahit nagtaas yan eh. Tama. Ganun lang yun yan. So, kasi papagod na ako eh. Huwag ka magkalala, pag hindi mo ginawa ang Real, araw-araw kang pagod. Tama. Ang Real, mapapagod ka lang dito, extra effort mo, 1 year, 2 years. Pero the following years, kumikita ka na maganda, yung pagod mo, wala na yan eh. Kasi kaya mo i-declare holiday everyday. Tama. Pwede ka mag-Real ngayon, pwede ka mag-Real hindi. Pwede ka mag-Real ngayon, pwede ka hindi. Tama. Ikaw bahala kasi ikaw na may control. Mas masarap ang ikaw may control. Kasi sa ikaw yung kinokontrol. Tama. Yun nga, tulad sabi ko kanina, yung minute ko sa akin, hanggang madaling araw, pinag-overtime sila. Imagine, pumasok sila ng alas 5 ng umaga, hanggang alas 4 ng madaling araw, pinag-overtime sila. Bakit sila sumusunod? Kasi wala sila control. Pero kung ikaw may control, anong oras mo uwi ka? Anong oras ka kakain ka? Saan mo gusto kumain, kakain ka? Saan mo gusto pupunta ka? Ano gusto mong bilhin, bibilin mo. Tama. Yes. Ganun simple na pag ikaw may control. Pag wala kang control, wala. Parang aso. Ganun lang. Tingnan nyo lang yung aso. Wala. Ganun lang. Kung saan ka hilahin ng amo mo, ganun lang. Tama. Nangangagat naman ito, sa mga agat ka. Kaya pag nangangagat ka, katay ka. O, di ba? Pag nangangagat ang aso, kinakatay. Tama. Ay, kuya ito, pag nagreklamo, tanggal o tanggal? Di ba? Kaya dapat mabay ka rin. O, anong kinalaman mo? Yung laman mo sa goals natin, dapat prepared tayo. Tama. Okay? With confidence, tell your uplines, downlines, and brothers about your goal. With confidence. Pag alam mo kung ano ang gusto mo, kahit sa katabi mo, kahit mo sabihin, partner, gusto ko na for Everest kung grabe ko ko to. Pero pag hindi mo alam ang gusto mo, partner, ano gusto mo? Tama. Siya tatanungin mo kasi, kailangan siya yung maunang magsabi para alam mo kung ano gusto mo rin. Siya yung magbabasihan mo. Pag sinabi niya, gusto ko gusto naman niya talaga, for example, Bios, partner ko, gusto ko Everest. Pataasan pa. Tama. Ibig sabihin, kung talagang alam mo kung ano gusto mo, kahit ngayon, pwede mo sabihin sa katabi mo, partner, gusto ko ito. Kasi, kaya gusto to, kasi ito yung mga gusto mo experience dito eh. Tama. Sige nga, bibigyan ko kayo sa minuto, sabihin mo sa katabi mo kung ano gusto mo. Huwag doon sa kagrupo mo, doon sa cross-lines mo. Okay? Okay lang ba? Yes. O, sige, sabihin nyo. Iba niya, ilan na yung sasalita. 1, 2, 3, go! Alam niyo, yan ang tamang attitude, pinagtatawanan yung pangarap. Oo, totoo yun. Seryoso mo. Bakit? Alam mo kasi malaki yan eh. Tama. Sabi nga, kung ang pangarap mo hindi ka tawa-tawa, maliit yan. Pag katawa-tawa ang pangarap mo, alam mo malaki yan. Kasi alam mo yung value niyan eh. Tama. Okay yan, may katatawa ka. Kasi one time, pagtatawa naman rin, padadaan mo sila kung eh. Ganun kasi lang yan. Pagtawa ka sa pangarap mo, alam mo kasi malaki yan. Nakikita mo yung sarili mo, na itong sarili ko to, hindi pa kaya kunin niya, kaya tatawa ka. Parang ang nahihibang. Pero dahil na ginagawa mo, kaya natatawa ka sa pangarap mo, tinitiis mo, dapat iisip, binibigay mo, dapat ibigay. Pag nakuha mo yung goals mo, pag tatawa mo lang, yung pinagdaanan mo naman.
Yun ko ang isang explanation yun. Kaya pagtawanan niya ang pangarap niya. Kasi naniniwala ako, it's a matter of time na lang, hawak-hawak niya na yan. Yes. It's a matter of time na lang, maniwala ka. Kasi pag hindi mo pinaniwala ka, maniwala ka. Kahit yung katabi mo, hindi maniniwala. Kasi nanggaling na sa'yo, hindi mo kaya. Pag sinabi mo hindi kaya, kahit ako maniniwala ka, hindi mo kaya. Kasi yan ang tingin mo sa sarili mo. Tama ba tama? Okay? Goals, plans, action, result. Hindi puro pwedeng puro goals, wala namang plano. O hindi naman puro plano, wala namang goals. Hindi naman puro action, wala namang plans at goals. Walang result yan. Kailangan merong goals, plans, and action para magkaroon ng result. Okay? Kung kailangan dumaan sa pag-iirot, ganun talaga eh. Kung yun talaga ang kailangan natin pagdaan. Tama-tama. Okay? Next. Action plan. Yan. Candidates for paying will come from continuous. May basa po? Okay? So sabi, yung mga pains natin, ang gagaling yan sa araw-araw natin or sa continuous invitations natin. Okay? And presentation. Dito kasi makakabili ka ng momentum. Makakabili ka ba ng momentum na attend ng training? Possible. Ang magbibid mo lang dyan, yung learnings. Pero yung pinaka-experience, di mo magbibid dyan. Tama ka tama? So, whether mag-pay yan o hindi, whether rejected ka yan o hindi, mag-invite ka, mag-present ka. Kasi doon mo mabibuild yung organization mo. At yung momento na sinasabi natin, pag lumalaki na yung grupo mo, okay, grabe naman yan. Tama ka tama? Yun na yung momentum. Now, pag lumalaki na yung grupo mo, ang number one mong gagawin, dapat marunong ka mag-train sa kanila. Hindi pwede na hindi mo sila iti-train. Hindi pwedeng ibang tao iti-train. Ikaw. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na hindi mo kaya tumayo sa harapan. Kasi kung gusto mo talagang yumaman, dapat asamin mo lang tumayo sa harapan. Bakit? Libo-libo magiging mga grupo. Alam nga tumayo ko doon, nahihiyakan ka grupo mo yun. Ano sasabihin ng grupo mo pag meron siya naging concern? Lumapit sa'yo, wala ka lang sa kanya may tulong, wala ka lang sa kanya mamotivate. Hindi pwede gano'n. Pag ikaw may grupo na, dapat alamin paano mag-motivate, mag-inspire, magsagot ng mga questions, mga inquiries, dapat kaya mo yan. Pag hindi mo kaya gawin yan, kawawa ka. Tawa-tawa. Hindi na lang yung organization. Number 1 goal, palakasin natin ito. Tawa-tawa. Number 2 goals, asamin mo lang na mag-leader ka. Okay? Pag nandiyan si upline, okay, bonus. Pag wala si upline, that's good. It's time for you. Para mag-build mo itong leadership qualities. Tama? Hindi pwede lang nandiyan si upline. Dapat ikaw, kaya mong gawin yan. Tama-tama. Hindi mo bibili ng momentum mo, personal momentum mo, kung lagi kang nakadikit kay upline. Ang mangyayari lang yan, si upline na andun, present na present, ang gumagaling sino? Si upline. Okay? Eh, nakapagpapay siya, hindi ako nakapagpapay. Eh, kasi siya lagi nag-RBP, siya lagi nag-invite, ikaw lagi ganyan, nakaupo. Paano mo nararamdaman ang magpapay kung hindi mo ginagawa? Gusto mo si upline lagi. Eh, kasi siya may resulta. Eh, paano mo nag-resulta kung hindi ka nag-RBP? Tama-tama. Yung mga ganong reason, hindi reason niya ng payaman. Yan yung mga yayanigin. Konting bagay na yayanig ka agad. Ang mga yayamanin, sila talaga yung gumagawa para sa kanila. Okay? Para makapagpapay, hindi dapat ako mag-present. Tama-tama. Para makapag-invite, hindi dapat ako mag-invite. Tama-tama. Hindi dapat sa apply. Apply. Meron tayo RBP. Ha? Laging ganun ba? Mangyayari? Laging tayo? Di ba pwede apply meron ako RBP? Oo, di ba? Mas maganda pa kayo gan. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, kaya mo eh. Kaya ako pinasok ng negosyo ito dahil alam mo, kaya mo eh. Tama-tama. Hindi naman pwede hindi ito kaya. Oo, sabi naman nila, magtutulungan tayo. Oo, magtutulungan tayo, pero tulungan mo yung sarili mo. Para hindi mo kasama tayo, ikaw lang na dyan. Tama-tama. So, dapat marunong ka mag-present. Kasi, pag ikaw nag-present, kahit wala si upline, dahil, tingnan nyo, ang sarap ng experience, ikaw nag-present, ikaw nakapag-pay. Yes. Ang sarap na yan. Alam niyo, no? Nung nagsisimula talaga ako, ang sarap pala ng feeling. Ako yung nag-present, kahit natataranta ako, nanginginig ako sa pag-present. Then, hindi pa talaga ganun ka-confident ako. Nung nag-present ako,
at nag-pay sa akin, tumaas yung level of confidence ko, at nung masunod na presentation ko, hindi na ako nahihiya. Bakit? Kasi ang pera eh. Pera to eh. Yes. Tama. Ah, Dapat ikaw marunong kang present, hindi lagi si upline. Hindi pwedeng laging hihintay si upline. Ikaw dapat marunong na. Anong gagawin mo naman? Biglang nagsama sa'yo yung bagong prospect, ay yung bagong member. Nagsama siya ng bagong prospect. Pinasenta mo at napapainin mo yun. Di ba ang sarap? Napakita mo doon sa bagong mong member na talagang nakita niya na tinulungan mo siya. Tama. Ang sarap kaya ng gano'n, ikaw yung nag-represent, hindi lagi si upline. Okay? At huwag kang aasa lagi na ang guest mo, masasama mo lagi sa office. Pag hindi sumasama sa office ang guest mo, dapat tuloy ang negosyo. Ibig sabihin, kung hindi siya sumama, punta mo sa bahay, hindi mo mag-present. O kaya sa gusto niya lugar. Tama. Huwag kang papayag na, kasi hindi ako pwede ngayon kasi may nalaban ako eh. Habang naglalabas siya, lapitan mo, mag-present ka. At least ginawa mo yung trabaho mo. Tama. Normally kasi, ang nangyayari sa atin, hinihintay pa natin yung time na availability na para lang kayo natin sa office, doon nga tayo tumatagal eh. Tama. Dapat ikaw, alam mo pa paano yung gawin ang negosyo mo. Para kahit saan ka magpunta, on the spot na andun, ginagawa mo. Agree? May question ba? Yes, sir. Kasi about that, kasi since yung gusto mong i-invite, for basics na teachers, so possible ba na gagawin ko yun sa kanya, pero syempre mag-baking siya, para ako lang yung Yes. Yun yung isang magandang ability na pwede mong gawin. Busy ka, o di ako lalapit sa'yo. Kasi pag nandun ka sa lugar niya, bibigyan ka niya ng oras kahit 15 minutes eh. Tama. Lahat ng super busy, bibigyan ka na kahit 15 minutes. Pag nag-pay-in yan, dahil hindi siya pwede sumama sa'yo, ikaw maglalagod ng kanyang transaction dito. Ikaw din ang mag-encode. At pag nag-encode dyan, ma'am, kahit anong magugulo sa, kahit anong layo niya, pag nakita mo ng times 3 yan, at meron pa direct na pera, ulit-ulitin mo yan. Tama. Yun yung isang ability na dapat natin makuha. Pag hindi ka pwede, ako lalapit sa'yo. Hindi pwede. Kailan ka pwede? Kailan natin i-schedule? Huwag mo hintayin kasi lalo hindi bibigyan ka ng matinong time niyan. Tama. Very important, marunong ka mag-present. Paano mag-present? Mag-present ka. Hindi mo makabisado. Kaya nga mag-present ka para makabisado mo. Tama. Hindi mo mag-present. Pansin nyo lang, kahit yung RBP ako sa inyo ngayon dito, ang matatandaan nyo lang iilan. Konti. Pero kung ikaw yung mag-present, kahit sabihin mo din pa kaya yan, basta nag-present ka, kahit kumikinig ka pa dyan, sa susunod na presentation mo, pangalang presentation mo, konti na lang yung tinitingin mo dyan. Sa susunod na presentation mo, halos master mo na yan. Tama. Sige, sir. So, paano mag-pay na kung nangyari dito pa sa business mag-aaral? Pag yung gusto mag-join sa akin, kaso wala akong isa. Paano mangyayari? Ay di pa dadala na lang yung pera dito, tapos kung si Mami ang magtatarasa, eh di si Mami ang magpapadala doon, simple. Kasi aalis siya. O, di ba? Meron sa abroad, magpe-paying doon, ay hindi na RTP mo na, magpe-paying. Ay di tawag, Mami, may paying tayo, 256 packages, pwede mo padala ito. Hindi, ewan ko lang, hindi mo magdadama si Mami mo sa 256 times 1 ton. Tawag na. Ibig sabihin may mga paraan. Hindi magiging hindrance yun sa abroad. Marami akong grupo sa abroad. Hindi naging hindrance yun. Kahit nandito ako sa Pilipinas. RBP, paano naman ako mag-RBP nasa abroad yung ano? Kaya may bike yan, kaya may Skype, kaya may ganyan, wala kang dapat excuse. Ang dami kayong means of communication ngayon, hindi na tulad 1980s. Tama. Telepono, hindi mo pa magawa. Ang dami means of communication ngayon. Kung may goals ka, ma-identify mo agad, abroad to. Walang problema, may computer. Kung may goals ka, na-identify mo na agad yung mga kailangan mo para doon sa prospect mo. Tama. Kung wala kang goals, ang dami mong excuse, kasi nasa abroad hindi ko makausap. Tama. Lalo ngayon, modern age, computer age, okay? Uy! Pakibasa po? Kasi, sa invitation presentation, dito lalabas yung magpe-pay sa'yo. Okay? Hindi pwede isa, dalawa, tatlo lang in-invite mo.
Kung gusto mo lumabas yung isa mong magpe-paint sa'yo, minimum of 13. Dati, gano'n. Yung nag-start ako, 13:1 yung batting average. Ngayon, halos hindi na. Halos na ngayon, 1:1. Eh. Bakit? Kilala na si Royal eh. Kilala na si Royal. Unlike before, nag-umpisa kami, kailangan pa talaga makilala si Royal. Ngayon, kilala na si Royal. Why? Sa Facebook pa lang. Kung hindi ka na Royal, ang dami mo, di ba? Nagpo-post ako sa Royal. Ibig sabihin, kahit pag may nakausap ka, ano ba sa Royal? Oo, kasi nakita ko sa Facebook. Eh, marami ako nakakausap na gano'n eh. Alam mo yung sistema, hindi ba? Nakita ko sa Facebook, hindi, that's fine na. Di ba? Ang laki ng advantage natin ngayon. Unlike before, ang hirap talaga. Facebook, hindi ginagamit yun. Okay? So, mag-focus ka lang dito, lalabas yung painting mo. Pero, eto pa rin yung secret ingredient niyan. Huwag kang lalayo sa dalawang ito. Yung time and effort. Now, kung sakali na talagang puro wala pa rin, dapat dito na-apply mo na to. Dapat develop to. Isipin mo, di lahat na mapepresentan mo magustuhan kasama sa'yo. Meron yan, pero di lahat. Tama. Dapat ilagay mo yun. Kahit kakilala mo yan, pinaka-close pa yan. Minsan yung close mo, yan pa yung close-minded. Agree? Yes. Bakit ka pumasok dyan? Hindi mo alam sa kami yan. Mga ganun. Kung sino yung close mo, yan pa yung close-minded ka. Isipin mo, kahit close mo yan, hindi pa rin yan sasama sa'yo. Ang importante, gawin mo yung dapat mong gawin. Go. Huwag mo lang masyadong imo-imo. Okay? As you work on your goals and action plan, you are developing a winning habit. Why? Kasi na-excite ka eh. Hindi ko ma-excite kung kuha mo na yung Ford Everest mo. O for example, hindi ka ba na-excite next month? Ikitain mo is nasa 250,000 na. Hindi ba na-excite ka? So, ibig sabihin, yung goals mo and yung action plan mo, dapat excited ka dyan. Yung energy mo dapat mataas. Alam mo naman mag-workout yan. Ang energy mo nabababa or duda ka. Hindi mag-workout yan. Tama-tama. Dapat mataas ang energy mo pag ginagawa mo yung yan. Kasi ang dinidevelop mo yung habit, hindi failing habit. Hindi yung... Normally, tignan nyo ah. Tignan nyo, tama to ah. Kasi ito, naging experience ko. Pag nag-i-invite ako, dati, minsan, pumapasok ko na sa isipan ko. Pag meron gustong invite, ang nangyayari sa akin, invite ko kaya ako. Ay, mukhang okay sila. Di ba? Nade-develop natin yung gano'n, hindi negative natin. Kaya hindi tayo makapag-move forward kasi nauna sa atin yung baka dito mag-iba, baka naman di sumama sa akin ito kasi mayaman ito, kotse ito eh. Ay, baka naman hindi. Yung nauna sa atin yung gano'ng negativity. Hindi natin nade-develop yung meaning, habit. Sabi nga kanina ng partner ko eh, pag bigyan ka ng flyers, huwag mo na muna isipin yung negative. Pag nagbigay ka ng flyers, ibigay mo, at saka naisipin mo negative. Tama-tama. Basta gawin mo muna yung dapat mong gawin, bago ka mag-isip na kung ano. Galing ano? Ibig sabihin, gawin mo muna, bago isipin na kung ano yung mangyayari. At least nagawa mo na yung trabaho mo. Tama-tama. Gawin mo muna yung trabaho mo, bago ka mag-isip na kung ano. Pero syempre, mag-isip ka na rin positive. Huwag ka na mag-isip na, saan kaya ito? Hindi, positive. Makikita kasi sa'yo ng tao kung talagang gusto mo mangyari, may mabago yung positivity mo. Pag negative ka, gusto nyo ba sumama sa negative ng tao? Siyempre hindi. Gusto nyo ba sumama sa tao, lagi mo kausap kung reklamo sa buhay? Siyempre hindi. Kasi pakaramdam mo, parang ikaw, wala kang problema. Pati ikaw namang problema na. Tama-tama. Pero sumama ka sa taong puro pangarap, naku, nangangarap ka na rin. Dalawa lang yan, sumama ka sa negative ang pag-isip mo. Sumama ka sa positive, grabe. Positive ang pag-isip mo, okay? You also train your brain into a new way of thinking. Tulad na sabi ko, kumain ka sa mamahaling restaurant, matrain ang brain mo, ma-exercise ang brain mo na ito nga pala. Kaya ginawa ang ating balat, ang ating dila, ang ating mata para ma-experience lahat ng masasarap at magaganda. Hindi lahat kahirapan. Tama-tama. Normally kasi nagsisettle tayo sa hindi kaya eh. Dinideprive natin, binigay sa atin ng Diyos. Hindi naman ito ginawa para lang pahirapan tayo. Hindi. Para maranasan ang sarap. Tama-tama. Ikaw lang kaya tumanggap ng sarap kasi nakikita mo yung ability mo, yung capacity mo na baka hindi mo kaya. Kasi hindi nila iniisip mo hindi mo kaya. Hindi na talaga mangyayari yan. Agree? Yes. Kung gusto mo makaramdam sa sarap from head to foot, galing na. Ganun kasi hindi lang naman yan eh. Okay? Manage your expectation. Hindi lagi magiging madali ang dadaanan natin. Lagi, everyday maka-encounter tayo na
challenges. Okay? Sir, ano pa sir? Joel, gusto mo ng 1 million? Mas malaki pa. Within this week, bago mag-Philippine Arena na tayo, kaya mo haputin yung buong angkan mo? Ha? O yung mga hindi pa nag-join, mga kapitbahay mo na hindi pa nag-join, kaya mo haputin? Posible? Talaga? Eh kung bantayan na wala bukas na sa biyernes, kaya mo? Hindi, I mean, talagang yun yung mga, meron mga obstacle na talagang hindi, meron pang marareject ikaw dyan, ha? Ibig sabihin, kung gusto mo may makuha 1 million, talagang kahit bumbang ba yan, marami yung sasama ka, alam mo na sasama dyan. Please, kaya marami kami nakukuha. Oo. Diba? Ibig sabihin na meron sasama dyan. Tama? Okay. Challenges, roadblocks are normal. Pag umakit ka ng bundok, expect mo, hindi madali. Sasakit ang buong katawan mo dyan. Pero pagdating mo sa taas, sarap. Tama? Parang sa puso rin, hindi madali, kahit lagyan mo ng tubig yan, hindi kagad lalabas yan. Kung kailangan 2-3 tapo yan, gawin mo. Okay? Tsaka bomba ng bomba ng bomba. Okay? Di ba nakakita ba kayo ng bomba, nilagyan ng 2-3, pag naglalagay ng isa, tinitigil ang pagbobomba. Di ba may mga gano'n? Siyempre, ano nangyari? Pag naglagay ka, hindi mo binobomba. Ang hirap kaya naglalagay ka, tapos binobomba mo. Pero normally, na tama ka, mabilis lumabas sa kagad. Tama? Ang nangyayari kasi, pag naglagay ka ng isang tabo, bomba. Eh, wala pa. Tinitigil ka sa pagbobomba kasi kapag pa isang tabo, hindi mo tuloy-tuloy ngayon yung pagpapump ng tubig. Tama? Dapat may katulong. Kaya mo tayo gagawin organization para meron tayong kasama sa pag-build ng ating pangarap. Hindi laging ikaw. Sa umpisa, ganun talaga gagawin mo. Tigil, kasi nga nandun kayo hirap eh. Pero kung kaya mo habang naglalagay ng tubig, bumubomba ka, eh, mas maganda. Tama. Less effort. Okay? The key is in overcoming those challenges. Okay? Totoo naman yan. Kung ready na ang mental state mo, ang emotional level mo, ang physical level mo, ang spiritual level mo, lahat yan, baliwala yan. Lahat yan. Pero kung di ready, at bakit di mo alam, at kung di mo alam kung bakit ka na andito, titigil ka. Ang nakikita mo lang sa akin, 15,000. Or, okay na yun, 15,000 lang, makikita ko lang yan. Pag gano'n ang mindset mo rito, hindi ka na nakikita rito. Okay lang yun, tayo lang. Hindi. Remember, yung 15,000 mo, baka pinangutang mo pa yan. Baka inipon mo pa yan. Baka ang dami pinandalingan pa yan, bago mapuno, tapos pabaliwalayin mo lang dito. Maawa ka lang sa sarili mo. Tama. Trabaho mo yung buti ito. Isipin mo yung 15,000 na ito, ito yung last money mo na kaya mong palaguin. Tama. Kasi pag inisip mo, nakikita mo pa rin. Yes, ito ko nakikita mo pa rin. Pero sayang yung opportunity ng 15,000 ulit sa rin. Okay po ba yun? Yes. Achieving your goals takes time. Pakibasa po. You? Patient. Wala kang pain. Maghintay ka. Gawin mo to. Wala parang pain. Maghintay ka. Gawin mo to. Wala parang pain. Maghintay ka. Gawin mo to. Pero pag ikaw naiintindihan, pag wala kang ginagawa ka, hindi ito ilusyon. Paano kung lahat ng effort ko, binigay ko, lahat ng oras ko, binigay ko na wala pa rin? Maghintay ka, imposibleng wala. Parang muscle lang yan. Ganun ka lang ganun. Sa umpisa, wala ka nakikita dyan. Pero habang ginagawa mo dyan, dumarating yung panahon, lumalaki yan. Tama. Hindi nga yung lumalaki ka agad, pero iibay naman yan, tumitigas ka agad yan. Tama. Pero parang ganun, lalaki din yan. Tama? With the right and proper attitude. Kasi kung wala proper attitude, hindi mangyayari yan. Tama. So, very important, patient lang. Tapos gawin yung dapat mong gawin. Huwag ka muna mag-stack up sa emotional level mo na ang hirap. Or sa mental state mo na hindi ko talaga kaya. Kasi pag dito ka nag-stack up, I guarantee you, bibilang ako ng ilang araw, wala ka na rito. Tama. Kasi ang sasabihin mo, hindi para sa akin ang real. Para sa amin lang ba ang real? Ayaw mo ba sumama sa amin? Yayaman kami. O tingin mo pa rin sa sarili mo, ang hirap. Dalawa lang yun. Kung may abundance mindset ka, gusto mo ma-practice abundance mindset mo, kahit anong hirap yan,
talagang kukunin mo yan. Ang mediocre mindset, complain, reklamo, yan yung mga hirap, mga ganyan, yan yung mga laging sinasabi ng mga yun. The abundance mindset, hindi, kahit nahirapan yan. Okay lang to, kasi hindi naman normal ang kinukuha ko rito eh. Hindi ito normal ang nakukuha ko eh. Kaya kung nahirapan man ako, okay lang, kasi kailangan talagang magdaanan ko dahil hindi madali yung gusto ko mangyari. Madali ba mangyari magkaroon ng mansion, may swimming pool, at meron kang 10 sexy katulong? Di ba hindi normal yun? Eh, hindi normal yun. Eh, talagang, doon pala sa sexy katulong, talagang gaganahan ka ng trabaho. Di ba, sir? Tama. Hindi normal yun. Normal ba magkaroon ng Ferrari, Lamborghini? Hindi. Normal ba na kumikita ka ng 2, 4, 5 million per month? Hindi. Tama. Ibig sabihin, kung ito talaga kailangan mong pagdaanan, dahil hindi naman madali talaga gusto ko makuha, hindi kailangan pagdaanan. Simple lang naman po eh. Kasi kung mahirap ka, mas mahirap yun. Mas mahirap yung nangungutang. Yung nangungutang ka na, hindi para magbigyan. Tapos nagtatampo ka pa. Eh, unang-una, dapat ikaw hindi magtampo, ikaw yung walang kang ginawa para kung mangutang. Ang naging source of income mo, utang na loob naman po. Tama. Kasi may palit natin pagkapos ka. Hindi lang isip na, kapos ako ngayon, dapat dagdagan ko sa susunod na mga araw. Hindi mo, kailangan mangutang ako sa mga susunod na araw. Hindi. Kailangan dagdagan ko sa mga susunod na araw. Agree? Yes. Nagkapatensya natin sa real, okay? Yes. To get through the hardest journey, we need to take only one step at a time. But, we must keep on stepping. Keep on stepping forward, hindi backward. Nangyayari sa atin kasi, pag nakikita mo na ngayon yung sarili mo, yung abilidad mo, na hindi magawa yung dapat abilidad na makuha nag-stop ka. Okay naman mag-pause, okay. Kaya na tayo mga training. Pero huwag ka naman mag-move backward. Sayang ang naupisahan mo. Tama. Kung baga tayo mo na ng bahay, nahirapan ka na sa pagtatayo ng bahay, ininigil mo na. Bakit? Sir, wala naman pondo. Sir, wala naman magagawa. Sir, ang dami na nare-reklamo. Pero kaya naman gawa ng paraan yan. Tama. Gusto mo ba yung bahay mo, structure pa lang? Puro halong-gas pa lang para ng mga bakal na tayo sa sayang yung pagod, yung effort. Nagtayo pa na rin lang naman ng bahay, tuloy-tuloy mo na. Tama. Or, namulang ka na rin lang naman, ipaligo mo na yun. Tama. Diba, mas nagkakasakit ka ba pag namulan ka, tapos biglang, diba, iligo mo na yan, diretso iligo mo na yan. Kasi kung nakasakit ka talaga, kung hindi diretso iligo yan. Kasi normally nangyayari sa atin, namulan ka, titigil ka, tapos magpapapasa, tapos kinabukas, kailangan ka na. Tama. Pero pag namulan ka, iligo mo naman tinang, tapos magpapakaramdam. Okay? Dapat move forward. Kaya na hirap na move forward. Okay? Ano daw sabi? Ay, bilis natin. Okay? Now, sino may question? Sige po. Kasi last time, nagtatanong ako kung may mga question sa positive thinking and pleasure. Kasi baka mamaya, yung tanong nyo is yung masasagot ko, yun na lang pala yung hintay nyo. Sino may question? Sige po, okay lang po. Question tayo. Paano ko makukuha ito? Paano gagawin ito? Sige, sir. Ano po sa pinagkailan ng lagi sa hindi po siya paano gagawa? Ano yung experience? Ano sa hindi nakakuha ko sa Yes. Yung parang ng ID, yung ID, may mga requirements yan na panadala. Para kailangan sa Spiro sa head office yan. Kailangan nilang dalawang valid ID, Xerox, one by one yun. Okay, wala akong problema na ulit. Kahit sa malayo sila, kahit kung ikaw ayos sa ID nila. Matrasation na ito. Sino ba may questions? Goal setting. O paano ko goal setting? Ano kailangan sa goal setting? Sino? Habang ano tayo? Habang libre pa. Okay, may bayad na. Magtanong kayo sana sa labas. Hindi, joke lang. Sino? Sige ba? Paano mag-invite? Actually, goal setting tayo. Paano mag-invite? Mag-invite ka lang. Simple lang. Ganito lang yan eh. No? Normally, ang
nakikita natin, kailangan meron tayong strategy sa pag-invite. Kailangan meron tayong magandang sasabihin sa pag-invite. Kailangan ang pag-invite natin, kailangan parang sexy ang dating. Hindi, invite mo na lang. Kasi ngayon, hindi na uso ngayon yung parang tinatawag natin hyping or tinatawag natin na parang kung sisinungaling ka muna, parang ma-invite mo or yung mag-kidnap. Lalo na sa panahon natin ngayon, kilala sa yan. At lalo na sa panahon natin ngayon, pinost mo na sa internet na nag-royal ka. Ang hirap naman na, uy, may sasabihin ako sa'yo. Eh, alam na nga nag-royal ka eh. Di ba? Dapat diretso na. Partner, pare, kaibigan, kapatid, tatay, sama sa akin sa royal. Pinumin mo na. Diretso na. Kasi, huwag mo nang tulad last time, meron nag-invite sa amin, ang business partner namin, na sabi, punta ka dun sa office ng Royal kasi final interview na. Wow, final interview daw. Pagdating dito, gulat na gulat sa nangyari. Diba? Wala nang ganun. Invite mo na lang. Okay? Anyway, alam naman na, kaya nga very important na alam mo pa paano mag-present. Hindi mo magpasama sa official, at least kaya mo na presenta. Okay? Sino ba may tanong? Tanong. Wala na? Sige po, ma'am. Kasi yung brother ko, signing siya kasi wala siyang time na. Pwede ba magdala ng Yun nga po, pag dalawa kayo ng 1 by 1 or 2 by 2 picture ID, plus authorization letter, plus yung Xerox sa kanilang valid ID. Yes. Now, sa mga abroad naman, ganun din. Tapos yung mga pay-ins, make sure na pag nagpadala kayo nagpadala sa inyo ng pera, make sure na bibili ko talaga ng package. Normally kasi maraming ganun na mga banda na kung talaga eh. Oh, di ba iwasan mo yan? Marami akong narinig na nagaganyan pa rin. Make sure, kasi unang-una, hindi naman credibility lang mo kayo masisira eh. Credibility mo as a tao. Hindi lang yun, damay yung pamilya mo. Tama. Ikaw lang ang mandarabo, pero isipin nila kung pamilya mo mandarabo. At hindi ka tiwa-tiwala. Okay? Now, ito alala ko, no? Sa goal setting mo, very important, alam talaga ang gusto mo. Very clear. Dapat super clear. Kasi kung super clear na gusto mong mangyari, alam mo rin ang pwede mong pagdaanan. Alam mo rin ang dapat mong kaharapin. At alam mo rin anong effort at time ibibigay mo. At alam mo sa sarili mo, dahil yun ang gusto mo, kailangan ma-develop ito. Mental state pala to. Mental. Ayan, ganito nakita. Yung mental state mo, na kailangan mo talaga i-focus mo rito, ilagay mo rito, hindi lang puro kasalita. Dapat ilalagay mo rito. Hindi pwede sasabihin mo na gusto ko lang ganito, gusto ko lang ganito. Hindi. Dapat na andito yan kung ano gusto mo. Ano yung experience mo pag nakuha na to. Number 1, kailangan magkaroon ng clear vision. Number 2, kailangan i-feel mo na kahit wala pa yan. Meron ka na, magkakaroon ka na. Number 3, dapat meron kang compelling reason. Bakit mo kailangan makuha itong mga to? Hindi pwedeng gusto mo lang makuha ito sa walang reason. Kailangan pag kinuha mo ito, dapat ang reason. Kasi pag nakuha mo ito, ang sarap ng feeling. Tama. Minsan, maraming mga tao, bigyan mo ba na 1 million yan, dahil hindi nila alam bakit sila kailangan ng 1 million, nawawala rin. Tama. Ibig sabihin, dapat, una, clear vision mo. Pangalawa, na-feel mo na agad yung vision mo, yung goals mo. Yung talagang wala pa yan, excited ka na. At dapat meron kang compelling reason kung bakit kailangan mo makuha yan. Hindi pwede nag-work ka rito na wala lang, or 10,000, or 100,000, 1 million. Hindi dapat ganun. Kasi, ang ginagawa natin dito is yung masasarap na bagay na makukuha mo. Remember, yung kwento ko lagi ng buto, tatrabawin natin ito ngayon, pero maaaring pakinabangan din natin, pero mag-enjoy din ito yung buong pamilya natin. Tama. Hindi pwedeng, I'm not against employment and mga OFW, pero ito yung pagkakataon eh. Imagine pag lagi tayo nahirapan sa employment, ang una nating step, ang pangalawang step natin, tumakbo tayo sa ibang bansa. I'm not against OFW.
Pero nandito na eh. Kung gusto mo kumita rin ng malaki, may pagkakataon din naman sa Pilipinas. Hindi pwede sabihin mo, lalo ganito kita sa Pilipinas, meron. Ayaw mo lang kung saan ang mata mo. Tama. Ayaw mo lang bigyan ng effort. Ayaw mo lang kasing gawin. At ayaw mo lang hanapin. Tama. Meron. Meron nga dito kumikita ng malalaki na gusto mo eh. Bibigyan mo lang dito ng effort. Imagine, magsasakripisyo ka sa ibang bansa, ilang English mo hindi makikita itong mga to. Tama? Then, hindi ka pa sanay sa lugar na yun. Pangalawa, pangatlo, hindi mo pa alam yung culture ng mga tao doon. Kaya meron naging successful at meron din mga hindi nakakauwing buhay. Tama. Now, wala daw success, wala daw opportunity sa Pilipinas. Hindi totoo yun. Kasi nag-royal ka din. Tama? Hindi totoo na wala opportunity sa Pilipinas. Buksan mo lang ang mata mo. Kasi ang nakikita ko lang, more of employment. Tingnan mo naman yung side of business. Ang laki ng opportunity. Yung hirap na gagawin mo sa trabaho mo, sa gusto mong abroad, gawin mo rin dito. Same ang hirap, same ang pagod, pero ibang result. Bakit? Magiging passive income ka dito. Magkakaroon ng passive income dito eh. Sa abroad, wala kayo naman yan. Pag mo, wala. Diba? Nangyari na sa atin ngayon eh. Wala rin nangyari. Kaya nung nag-royal siya, doon marami nangyari. Diba? Ganun kasarap ang mag-royal. Now, huwag natin hayaan na yung gusto mo, hindi mo makuha. Bakit? Sayang. Tumatakbong oras. Kailan mo kukunin yan? Tama. Kailan mo mararanasan yung dapat mong maranasan? Kailan mo makikita, mararamdaman, mahawakan, at mapapasaya sa sarili mo sa mga bagay na gusto mong mangyari. Kailan? Habang kaya mo pa, habang ganyan pa ang estado ng ating katawan at yung lakas natin, hataw. Tama. Bakit? Sa trabaho mo, mahataw ka eh. Hindi ka nagreklamo doon. Tama. Ang reklamo, pansarili pa. Ito pa nga, ang reklamo mo, dinadala mo sa pamilya mo eh. Hindi ka makareklamo sa boss mo. Tama. Ang nireklamo mo, kasama mo, na wala namang kapalimalay mo sa trabaho mo, nabubunta mo ng galit. Sa anak mo, naglalang din sa'yo, nasipa mo pa. Tama. Eh dito sa real, yung hirap mo, yung pagod mo, sakit mo, yung lahat na pwede mo maranasan ng maganda rito, huwag ka magalala sa dali lang yan. Kasi pag ito na-feel mo, yun ang masarap. Diretso na yun. Tama? Pag uwi nyo sa bahay ngayon, isulat nyo na kung ano dapat nyo gawin, tapos i-execute nyo na, hindi pwedeng lagi nakasulat lang yan, hindi pwedeng lagi nakikilan yan, hindi pwedeng na-opo ka lang dyan, dapat gawin mo na. Kasi lahat ng tinuturo mo rito, lahat ng sinasabi mo rito, experience ko to, gawin mo yung experience mo. Ikaw ang mag-a-adjust through your experience. Tama. Hindi ako mag-a-adjust o yung training mag-a-adjust paano sa gagawin mo. Yung experience mo magtuturo sa iyo totally. Yung sarili mo pinakamagaling na coach. Yung sarili mo pinakamagaling na coach, pinakamagaling na mentor, pinakamagaling na leader. Kasi alam mo paano i-adjust yung sarili mo pag dumating sa mga ganito mga pagkakataon. Paano siya kukunin? Kung meron ka nagkaroon na may hindi magandang pangyayari, paano ka mag-a-adjust? Ikaw pa rin ang magtuturo sa sarili mo. Remember, ikaw rin ang magtuturo sa sarili mo na hindi mo kaya. Kaya dapat, stable to. Stable yan. Ikaw ang pinakamagaling na coach, hindi ibang tao. Ma-inspire ka sa kanila, pero ikaw pa rin ang magtuturo sa sarili mo. Tama. Ikaw pa rin. Kaya, gawin mo ang dapat mong gawin. Kaya paulit-ulit ako, gawin mo ang dapat mong gawin, kasi ikaw ang makakatuklas ng kalakasan mo. Ikaw. Hindi ako marunong mag-invite, pero galing mo naman pala mag-present, galing mo pala mag-inspire. Ang dami mong kagalingan, hindi pwedeng wala. Meron kang talent na wala pa rin, hindi pwede sabihin na wala ka. Marami kang talent. Meron kang dalawang mata, meron kang utak, meron kang kamay, meron kang paa, meron kang itim, meron kang puso. Ang dami! Tama. Hindi pwede wala. Hindi pwede sabihin mo na hindi mo talent ito. Hindi mo talent yan, pero maaaring meron ka ilang talent. Tama. Dapat mo lang tuklasin. Para matutuklasan? Experience. Through experience. Hindi mo siya matutuklasan na nakukulang, nakikinig lang, napapagod lang. Hindi. Gawin mo. Hindi mo alam kung nasa ka na kung hindi mo gagawin.
At hindi mo malalaman kung nag-improve ka, hindi mo gagawin. At hindi mo malalaman na malapit ka na sa inner circle kung hindi mo siya gagawin. Tama. Okay? So, question? Next question. Ako magtatanong sa inyo. Kaya ba natin gawin ang real? Yes! Now, kung kaya natin gawin ang real, I hope na sa susunod na mga trainings natin is makita natin yung talagang pagbabago. Okay? Kasi sa real, success is coming. Ha? Oo, diba? Kung nag-real ka na, itanin mo sa utak mo, success is coming. Okay? Okay mo ba yun? Yes! Sa sarili mo, sa puso mo, alam mo kaya ko. Tama. Hindi mo gagawin na mag-better ka sa iyo kung hindi mo kaya ko. Ako naniniwala ko kaya mo. Once upon a time, ako rin. Akala ko hindi ko kaya. Pero dahil ginawa, na-discover ko yung talent ko, na-discover ko yung kakayahan ko. Hindi lang pala ako doon sa more on parang sunod-sunodan lang or more mentality, employment na tayo. Hindi. Ano pa pala? Nakakayahan. Hindi pa itong pagkatao ko pala na ito, malaman ko pala, mararating, malaman ko pala magagawa. Hindi nakakulong sa isang corner doon sa ginagawa mo. Sobrang laki. Ang mundo nga malaki. Ang Pilipinas nga malaki. Tama. Experience mo. Yung potential mo lalabas. Okay? Write your goals, do your goals, execute your goals, result will follow. Okay? Wala nang tanong? Sigurado kayo? Sigurado? Sige po, with that po, I'm Rolando Lasan Jr. I'm proud to be